Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2141-2160. Kabanata 2141. Tinanggihan ako ng impyerno. Palaging may kakayahan si Levi na mabigla ang mga tao. Ito ay hindi isang exception kapag siya ay lumapit sa The Cardinal Hall. Sa malakas na pag-aanunsyo ng sarili niyang pagdating, natigilan siya sa lahat ng naroon. Levi. Walang sino man ang makapagsasabing hindi niya kilala kung sino si Levi. Kahit na ang mga matatanda sa The Manifest Court ay minamaliit sila sa pagsasabing sila ay hindi gaanong mahalaga kumpara kay Levi. Kaya naman nang umalangaw-ngaw ang kanyang boses at pangalan sa The Cardinal Hall, nagulat ang lahat. Hindi ba dapat patayin si Levi? Paano posible na siya ay buhay pa? Paulit-ulit siyang binabalitang patay, hindi ba? Ay nako, nakahanap na siya ng daan papunta sa The Cardinal Hall. Sa isang iglap, lumitaw ang marami sa mga mandirigma ng The Cardinal Hall. Nakilala ni Levi ang ilan sa kanila sa kanilang nakaraang pagtatagpo, ngunit iyon ang mga maliliit na fries ng The Cardinal Hall. Ang kanyang pagdating ay nakakuha ng atensyon ng kahit na mas mataas na ranggo ng mga mandirigma. Kabilang sa mga sumugod ay 4 sa mga banal na heneral. Ang mga banal na heneral ay ang namamahala sa mga operasyon ng The Cardinal Hall. 12 sila, bawat isa ay may codename na ipinangalan sa zodiac sign. Kaya mayroong DG Aries, DG Taurus, DG Gemini, DG Cancer, DG Leo, DG Virgo, DG Libra, DG Scorpio, DG Sagittarius, DG Capricorn, DG Aquarius, at DG Pisces. Ang 12 ay nagulat sa banal na brigadier. Ang 4 na sumugod ay sina DG Gemini, DG Libra, DG Sagittarius, at DG Aquarius. Levi, paanong buhay ka pa? Paano ito posible? Akala mo ba namatay ka kasama ni Lucifer mula sa Lab of Gods? Nagulat ang lahat nang makita si Levi na nakatayong matangkad at malakas sa harapan nila. Isang pilyong ngiti ang pinakawalan ni Levi at nagbiro, tinanggihan ako ng impyerno. At ikaw, maapoy na demonyo. How dare you pumunta dito? Hindi nagtagal, napansin ng mga tao mula sa The Cardinal Hall si Cyrus at sinimulan siyang sigawan. Nagawa ni Cyrus na maging scot-free dahil itinuring niya ang The Cardinal Hall na siya ay masyadong insignificant para karapat-dapat sa kanilang atensyon o pakilyusan ang kanilang lakas tao para arestuhin siya. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay nagalit sa kanila, at sila ay naglabas ng kanilang galit sa kanya. No wonder mahahanap niya ang lugar na ito. Ito ay dahil sa iyo. Hindi nagtagal ay pinagtagpo nila ang dalawa at napagtanto kung paano nahanap ni Levi ang kanyang daan patungo sa The Cardinal Hall. Mariing na ikuyom ni Cyrus ang kanyang mga kamao sa galit, at binigyan sila ng malamig na matitigas na titig. Nang mapansin ang tensyon, mabilis na namagitan si Levi at sinabing, narito ako ngayon para sa aking personal na bagay, kaya iwanan ang iba dito. Ibinalik ng mga tao ang atensyon kay Levi at nagtanong, ano ang problema? Narito ako upang makilala ang aking anak na babae. Deklara ni Levi. Ang mga mata ni Emma ay nag-aalala sa paligid para makita ang kanyang apo, na labis niyang namiss. Direktang tinanggihan ni DG Libra ang kanyang kahilingan sa pagsasabing, The Cardinal Hall is out of bounds to outsiders. Please umalis ka na. Hindi. Ang aming lokasyon ay nakalantad, kaya't hindi namin sila mabitawan ng ganoon kadali. Kailangan nating burahin ang kanilang mga alaala at papirmahin sila ng isang kasunduan bago sila umalis. Kung tungkol sa maapoy na demonyo, patayin. Sigaw ni DG Gemini habang titig na titig kay Cyrus. Hindi na niya ito papakawalan ngayon na ipinadala niya ang kanyang sarili sa kanilang mga kamay. Ano? Hindi ko makita ang sarili kong anak. Nagalit si Levi sa walang katotohanan na ideya na kailangan niya ang pahintulot para makita ang sarili niyang babae.
Makikilala ko ang anak ko ngayon, by hook or by crook. Kung tungkol kay Cyrus, sumama siya sa akin, kaya ang sino mang magpapahirap sa kanya ay magiging kalaban ko. Malamig niyang ginawa ang kanyang deklarasyon habang ang kanyang tingin ay dumaan sa mga mukha ng apat na banal na general. Ipinangako na ni Cyrus ang kanyang katapatan kay Levi at maglilingkod kay Herodia sa hinaharap, kaya walang paraan na papayagan siya ni Levi na patayin sa The Cardinal Hall. Ang kanyang mga salita ay ikinagalit ng mga tao sa The Cardinal Hall dahil nakita nila ito bilang isang provocation, isang hamon. Kung ganoon, lalo pa kayong hindi papayagang makapasok. Galit na sabi ni DG Gemini. Una, ang Cardinal Hall ay hindi ang iyong tahanan, kaya hindi ka maaaring pumunta at pumunta kung gusto mo. Pangalawa, ang iyong anak ay ang aming top secret, kaya walang makakakita sa kanya. Sa wakas, ang katotohanan na pumanig ka kay Cyrus ay tumakbo na. Ikaw ang aming kalaban, idinagdag niya. Pati ang iba ay nag-smile at nagchichikahan. Kunin ang aming payo, tanggalin ang iyong alaala at umalis sa lugar na ito. Para sa kapakanan ng Forlivia, hindi namin gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo at sa iyong ina. Yung iba naman, huwag mo nang pangarapin na makaalis sa lugar na ito. Pumili ka. Ang kanilang mensahe ay malinaw at simple. Walang karapatan si Levi na makita si Forlivia maliban kung papayagan nila itong makilala siya. Nagalit iyon kay Levi at tinuya niya, paano kung ipilit ko siyang makita ngayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2142, DG Gemini. Kung ang isa ay mabait kay Levi, gagantay siya ng may paggalang. Gayunpaman, kung sino man ang magtangkang maging hindi makatwiran sa kanya, gagantay siya ng tit para sa tat. Hindi mahalaga kung sino ang kanyang kaharap, at ang Cardinal Hall ay walang pagbubukod. Ang mga mandirigmang iyon mula sa The Cardinal Hall ay hindi inaasahan na si Levi ay may gayong pagmamataas upang maliitin sila, kaya sila ay nagalit, lalo na ang apat na banal na general. Kung sino man ang humamon sa The Cardinal Hall ay hindi makakalabas ng buhay. Mamatay. Si DG Gemini, bilang ang pinakamabilis na galit, ay agad na sumugod kay Levi at inilunsad ang kanyang pag-atake. Ang kanyang suntok ay isang eye-opener para sa marami sa kanyang mga kababayan. Sa loob ng maliit na nakakulong na lugar, kitang-kita nila ang lakas ng kanyang suntok. Gayunpaman, ang pinakakahangahangang bagay tungkol dito ay nakontrol niya ito nang sa gayon ang kanyang lakas ng pagsabog ay nakadirekta lamang sa kanyang nilalayo na target at hindi makakapinsala sa sinumang nasa malapit. Iyon ay isang pamamaraan na hindi pa nakita ni na Levi at Cyrus, at sila rin ay humanga. Ang Cardinal Hall ay talagang nabuhay hanggang sa reputasyon nito. Mayroon silang napakaraming talento na may superior na kapangyarihan, ngunit kadalasan ay pinananatiling mababa ang profile nila. Isang suntok lang mula kay DG Gemini ay sapat na para ipakita ang superiority ng The Cardinal Hall. Halos lumuwa ang mga mata ni Cyrus sa pagkamangha, namangha sa napakatalino na nagpapakita ng husay at lakas na iyon. Ang lakas ng alon na ibinubuga ng suntok na iyon ay napakatindi. Ang kanyang husay sa puntong iyon ay paglalaro lamang ng mga bata sa mga mata ng The Cardinal Hall, pabayaan ang kanyang amateurish na kasanayan maraming taon na ang nakalilipas. Ang suntok na iyon ni DG Gemini ay madudurog siya hanggang sa pulbos kung ito ay damapo sa kanya. Wala man lang siyang pagkakataong lumaban. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ay masyadong walang muwang sa nakaraan upang isipin na magagawa niyang tumayo sa The Cardinal Hall balang araw. Sa loob ng maliit na nakakulong sa espasyo, naramdaman nilang tatlo ang banta mula sa kamao sa pinakamataas nitong lakas. Ang nakapangingilabot na kapangyarihan ay napakatindi na para bang matutunaw nito ang isang tao. Si Emma, bilang ang pinakamahina, ay nakadama ng nakamamatay na pakiramdam ng inis. Ang intensyon ni DG Gemini ay patayin silang tatlo sa isang suntok. Siya ay lumabas upang pumatay ng walang awa. Si Levi lang ang kalmado at nanlalamig pa rin. Boom! Gumanti siya ng suntok para kunin ang suntok ni DG Gemini. Bang! May nakamute na tunog ng banggaan. Walang gaanong kaguluhan ang naramdaman ng mga taong nakatayo sa paligid dahil ang dalawang lalaki ay mahusay na nakontrol ang kanilang mga suntok at itinuro ang kanilang lakas sa isa't isa lamang. Si Levi ay parang walang nangyari pagkatapos niyang madaling malabanan ang suntok ni DG Gemini,
at iyon ay lubos na nabigla sa lahat ng mga nagmasid. Si DG Gemini ay isa sa mga nangungunang banal na general sa 12 sa mga tuntunin ng kahusayan, at siya ay kilala na walang awa sa mga pag-atake. Talagang hindi ka panipaniwala na maaaring basta-basta na hamarang sa kanyang welga. Nagkaroon ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kakilakilabot na lakas at kakayahan ni Levi, at maraming tao ang naglagay sa kanya sa pedestal at sumambos sa kanya. Gayunpaman, ang mga nasa The Cardinal Hall ay sumisingit sa mga tsismis na iyon at hindi siya pinag-isipan ng mataas. Hindi sila mapagmataas, ngunit dahil sila mismo ay may maladyos na reputasyon, hindi nila naisip ang isang tao na tulad ni Levi ay maaaring magkaroon ng maraming tagumpay na maipagmamalaki kumpara sa kanila. Ang tinaguriang himala ng mga karaniwang tao ay isang pirasong cake lamang sa kanila. Dahil dito, hindi nila masyadong pinapansin si Levi. Nang marinig nila ang pagkukumpara ng mga tao sa The Cardinal Hall kay Levi, na ang ilan ay mas mataas pa sa kanila ang rating ni Levi, sila ay nagalit at lihim na nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Kaya naman nang dumating si Levi sa The Cardinal Hall kanina, marami sa kanila ang lihim na natutuwa na sa wakas ay turuan nila siya ng leksyon at maipakita sa mundo kung sino ang tunay na higit na nakahihigit. Nang sinimulan ni Levi na maliit ang The Cardinal Hall sa kanyang galit, sila ay nasa sabik at naghihintay sa isa sa mga banal na general na bugbugin siya sa isang pulpol. Ang kinalabasan ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Walang inaasahan na haharangan ni Levi ang pag-atake ni DG Gemini ng ganoon kadali. Natagpuan nila itong hindi kapanipaniwala. Kaya maaaring hamanin ng isang karaniwang tao ang isang maladyos na manlalaban ng The Cardinal Hall. Ang lakas talaga ni Levi. Hindi niya pinansin ang napakaraming magagaling na mandirigma at dumiretso sa unahan upang makipaglaban sa isang banal na general. Nakakaloka ito. Namutla sa pagtataka ang mga mukha ng apat na banal na general, at si DG Gemini ay sasabog na. Para sa kanya, isang malaking insulto na ang hindi mapatay ni Levi gamit ang welga na iyon. Hindi katanggap-tanggap sa kanya ang katotohanang nagawa ni Levi na palayasin ito nang walang anumang pinsala. Nabulag siya ng galit at napaungol, pumunta ka sa impyerno. Kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na galing at mabawi ang kanyang reputasyon. Kailangang mamatay si Levi. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang aking anak. Nagbabaka sakali akong pigilan mo ako. Nagalit din si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2143. Hindi magapi. Malapit nang mag-showdown ang dalawa, at halatang matatapos lang ito kapag namatay ang isa sa kanila. Iyon ang pinakakapanabik na araw sa The Cardinal Hall para sa marami. Isang hindi kapanipaniwalang pambihirang okasyon kung saan ang isang karaniwang tao ay sapat na matapang na hamanin ang isa sa mga banal na general. Marami sa mga juniors ang tumangala kay DG Gemini na may paghanga sa kanilang mga mata, natutuwa sa wakas ay mapapanood nila itong ipakita ang kanyang mga kakayahan. Inaasahan na ito ay isang nakakagat na sagupaan ng labanan ng mga Titans. Nang malapit nang makipaglaban ang dalawang lalaki, isang tinig ang tumunog, nagsasabing, papasukin siya. Boom! Natakot ang boses ni DG Gemini, at muntik na siyang mahulog sa lupa. Si Elder Celia iyon. Siya ang nakakatakot na walang sino man ang nangahas na masaktan. Namutla ang mga mukha ng ibang mga banal na general at junior nang marinig din ang kanyang boses. Sa pamamagitan ng utos mula sa kanya, hinayaan ang daan para madaanan nina Levi, Emma, at Cyrus, at pumasok sila sa gusali ng walang anumang sagabal. Natupad ang hiling ni Levi, at sa wakas ay nakilala niya si Forlivia. Medyo matagal na mula noong huli niya itong nakita, at medyo lumaki na siya. Siya ay lumaki upang maging isang mapangarapan na munting maladiwata. Ang higit na nakakuha ng atensyon niya ay ang lakas nito. Ramdam ni Levi ang malaking pagkakaiba sa kanyang panloob na lakas, na ikinagulat niya. Parehong natarante sina Levi at Cyrus na isang maliit na batang babae na tulad niya ay maaaring magkaroon ng gayong kamanghamanghang lakas. Ang resultang iyon ay posible lamang sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Forlivia, na nagtataglay ng pinakamalakas na potensyal, na may mataas na dako ng The Cardinal Hall. Daddy, sabi ng mga amo ko kapag umalis ako sa lugar na ito pagkatapos ng pagsasanay, hindi ako magagapi. Buong pagmamalaking sinabi ni Forlivia sa kanyang ama.
Iyon ay isang mapagmataas na pagyayabang para sa karamihan ng mga tao, ngunit nanggaling sa Forlivia, walang nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Daddy, nasaan si Mommy? Paano naman sina Lolo at Lola? Bakit wala sila dito? Inosenteng tanong ni Forlivia. Kahit na siya ay isang napakaunawa at maalalahanin na maliit na batang babae, tulad ng ibang bata, na-miss niya ang kanyang pamilya. Busy si Mommy ngayon. Sasama ako sa kanila sa susunod. Saad ni Levi habang mahigpit itong nakayakap sa kanya. Sumasakit ang kanyang puso sa pag-iisip sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan ng kanyang kawawang anak. Sa edad na kung saan ang ibang mga bata ay nag-aaral sa play school at maingat na nag-e-enjoy sa kanilang sarili, kinailangan ni Forlivia na magtiis ng mabigat na pagsasanay na kahit na ang matatanda ay mahirap makayanan. Kinailangan niyang balikatin ang mas maraming pasanin dahil sa kanyang espesyal na background ng pamilya. Iniiyak ni Emma ang kanyang puso para sa kanyang kaawa-awang apo, at ang mga mata ni Levi ay puno ng luha. Ayaw mo ba kina Daddy at Mommy, Evie? Tanong ni Levi. Umiling si Forlivia at sumagot, hindi, syempre hindi. Alam ni Evie na may importanteng trabaho sina Daddy at Mommy. Gusto kong lumaki at matulungan din kita. Huwag kang mag-alala, Lola at Tatay. Magiging mabuting babae si Evie. Ay pangako mo na bibisitahin mo ako ng madalas dahil miss ko na kayong lahat. Kailangang tumangala si Levi para pigilan ang pagpapatak ng kanyang mga luha. Ang mas maalalahanin ng kanyang maliit na batang babae ay, mas ang kanyang puso ay sumasakit para sa kanya. Maya-maya, lumabas ang mga amo ni Forlivia para sumama sa kanila. Ang isa sa kanila ay ang masamang ulo na si Elder Celia. Sa sandaling lumitaw siya, ang mga banal na general at junior ay lahat ay umatras at nawala sa paningin, na hindi nanganganib sa anumang pagkakataong menace siya. Nang makita ni Elder Celia si Levi, nagkomento siya, alam kong ikaw ay. Bumilis ang tibok ng puso ni Levi. Alam niyang pinag-uusapan nito ang oras na nakipag-away siya kay Sean at sa iba pang nilalang na purong enerhiya. Sa oras na iyon, nagtatago siya sa isang sulok, palihim na sinusubaybayan ang mga ito. Papasok na sana siya para makialam nang dumating si Elder Celia. Kaya matagal na niyang natuklasan na naroon siya. Lihim na namangha si Levi sa mga masters na itinalaga ng Cardinal Hall kay Coach Forlivia. Lahat sila ay napakahanga at makapangyarihang matatanda. Iniisip niya kung paano maihahambing ang kanyang tagapagturo sa mga masters ng Forlivia. Gusto niyang malaman kung ang kanyang mentor ay kasing lakas nila, o isang liga na mas mataas sa kanila. Hindi ka naman masyadong masama. Gayunpaman, hindi mo maaaring dalhin ang Forlivia sa iyo. Tayo ang magdedesisyon kung kailan siya makakaalis sa lugar na ito. Mayabang niyang deklara. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na ilayo siya. Ito ang pinakaligtas na lugar na mapupuntahan niya, at buo ang tiwala ko dyan. Nakangiti niyang pagsang-ayon. Ikaw ay isang matalinong tao, hindi katulad ng ibang mga tanga. Tumanggaw si Elder Celia bilang pagsang-ayon at binigyan siya ng papuri. Saglit na nag-alinlangan si Levi, pagkatapos ay sinabing, may pabor akong hihilingin sa iyo. I-shoot. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2144. Ang Cardinal Hall General. Maaari mo bang hayaan ang aking ina na manatili dito sa Forlivia? She could take care of her and keep her company, hiling niya. Malungkot para kay Forlivia na manatili sa The Cardinal Hall nang wala ang kanyang pamilya. Magiging malungkot ang kanyang ina at nanganganib din kung may iwan itong mag-isa. Nadama ni Levi kung mananatili si Emma sa Forlivia. Iyon ang pinakamahusay na pagsasaayos na posible para sa dalawa. Oo naman, hindi naman isyu. Sumang-ayon kaagad si Elder Celia. Napangiti sina Forlivia at Emma, na nasiyahan sa pagkakaayos. Oo, pwede akong samahan ni Lola araw-araw. Sana makatuluyan din nina Daddy at Mommy si Evie. Nakapout si Forlivia habang nananabik na nakatingin kay Levi. Maging mabuting babae ka, Evie. Kapag natapos na ni Daddy ang trabaho ko, babalik ako at magpapalipas ng oras sa iyo. Si Mommy at ang isa mo pang lola ay pupunta rin dito. Nangako siya. Agad siyang binigyan ni Forlivia ng isang malaking masayang ngiti at sinabing, dapat mong igalang ang iyong mga salita, at hindi ka maaaring magsinungaling kay Evie. Pangako. Hindi nagtagal si Levi sa The Cardinal Hall. Kung tutuusin,
Hindi siya isa sa kanila, at hindi nararapat na tumambay siya sa lugar na iyon. Pagkatapos ng maikling panahon kasama si Forlivia, tumalikod siya para umalis kasama si Cyrus. Personal na nagbigay ng tagubilin si Elder Celia na walang makakapigil sa dalawang lalaki na umalis. Pagkaalis nila, nagsalita ang mga matatanda sa The Manifest Court. Ang mundo ay patungo sa isang bagong panahon. Ang batang ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Kapag nalaman ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan, sila ay magpanik. Ito ay magiging kapana-panabik. Iniisip ko kung kakayanin ba natin ang pagbabagong iyon. Ang binata na pinag-uusapan nila ay hindi si Forlivia kundi si Levi. Di nagtagal, si DG Gemini at ang iba pang 3 banal na general ay ipinatawag sa The Manifest Court. Kailangan nating ihanda ang ating sarili. Si Divine Brigadier ay nasa solitary training pa rin, at kahit na hindi namin siya mahanap. Kailangan mong magtalaga ng isang tao na mamahalin sa The Cardinal Hall. Ang mga matatanda sa The Manifest Court ay nagpaliwanag sa 4 na banal na general sa sitwasyon at hiniling na sila ay humirang ng isang tao na mamumuno sa The Cardinal Hall sa lalong madaling panahon. Agad namang tumugon si DG Gemini sa pagsasabing, kapag wala ang Divine Brigadier, kadalasan mayroon tayong ilang Divine Generals na maaaring mag-cover para sa kanya. Gayunpaman, si DG Leo at ang ilan sa iba pang mga banal na general ay pumasok din sa nag-iisang pagsasanay, kaya medyo kulang tayo sa mga kandidato sa ngayon. Mayroon akong rekomendasyon. Marahil ang anak ng banal na brigadier, ang Cardinal Hall General, ay maaaring punan ang mga sapatos sa ngayon. Dapat ay nasa north siya, sa isang lugar na malalim sa larangan ng yelo. Hiling sa kanya na lumabas sa nag-iisang pagsasanay. Utos ng isa sa mga matatanda. Oo, 30 taon daw siyang mananatili doon para sa kanyang pag-iisa. 3 taon na ang kanyang target. Ipaputol niya ang kanyang pagsasanay at bumalik. Kailangan mo ng taong namamahala. Oo, nabanggit. Gayun din, tipunin ang pinakamaraming banal na general at elite hanggat maaari. May malaking bagay na magaganap, at ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa kahihinatnan ng kaganapang iyon. Ang mga salita ng matatanda ng Manifest Court ay natakot sa 4 na banal na general. Iniisip nila kung anong malaking kaganapan ang magaganap na nagbibigay katwiran sa napakalaking pagpapakilos ng lakas tao. Ang katotohanan ay ang Cardinal Hall ay hindi kasing lakas ng tila. Maliban sa 4 na banal na general at isang maliit na bilang ng mga elite, karamihan sa iba pang mahahalagang mandirigma ay alinman sa nag-iisa na pagsasanay o nawawala sa pagkilos at hindi matagpuan. Ang Manifest Court ay gumawa ng hindi pangkaraniwang dramatikong hakbang upang iutos ang pagbabalik ng lahat ng mga mandirigma. Hindi maiisip ni Levi na ang kanyang pagbisita sa The Cardinal Hall ay maaaring magdulot ng ganoong kaguluhan, at iyon lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo, dahil ang utos mula sa The Cardinal Hall ay magkakaroon ng mga epekto sa maraming iba pang mga tao at mga plano. Papunta siya sa Sacred Organization kasama si Cyrus, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa bahay. Sa hindi kilalang lugar, nagkakaroon din ng gulo. Ang banal na selyo ay lumitaw. At may gumamit ng forbidden technique. Oras na para kumilos tayo at tapusin ito. Ang tunay na problema na binalaan siya ng tagapagturo ni Levi tungkol sa pagpapatupad ng The Forbidden Technique ay nangyayari. Kapag ginamit na ang forbidden technique, maaakit nito ang atensyon ng mga taong iyon, at mas maraming problema ang haharapin ni Levi. Samantala, nagpunta si Jester King sa isang rural na sementeryo sa isang lugar sa Redonst of Adron. Ito ay isang nakapangingilabot na lugar, at mararamdaman ng isa ang panginginig sa pamamagitan lamang ng pagpunta doon sa kabila ng mainit na maaraw na araw. Nagsimulang maghukay si Jester King sa sementeryo, at naghukay siya sa isang lugar na kasing laki ng halos ilang football field. Naghuhukay pa siya na parang may hinahanap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2145. Ang Killer Coffin. Iyon ang bagong misyon na ibinigay ni Shaz kay Jester King. Nagmamadali siyang pumunta sa sementeryo pagkatanggap niya ng utos. Pagkatapos ng isang detalyadong paghahanap, naglock siya sa lokasyong iyon at nagsimulang maghukay. Hindi nagtagal, nabaligtad na niya ang sementeryo. Ngunit kahit hukayin na ang buong lugar ay hindi pa rin niya makita ang kanyang hinahanap. Dahil dito, bumalik siya at naghukay ng mas malalim sa lupa.
Habang palalim ng palalim ang kanyang pagpunta, mas lalong nakakagigil ang lugar. Ang nakakatuwang bagay ay ang orihinal na maaraw na panahon ay biglang naging madilim, at ang mga nakalap na ulap ay may nakakatakot na kulay ng pula, na parang dugong umaagos mula sa kanila. Higit pa rito, madalas na kumikidlat kahit hindi umuulan. Sa kultural na paniniwala ni Herodia, ang isang madugong pulang ulap na humaharang sa araw ay isang malas na senyales, isang senyales na may isang kapahamakan na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ang paniniwalang iyon ay naging totoo dahil si Jester King ay walang silbi. Siya ay naghahanap ng isang bagay ng masamang palatandaan. Pagkatapos maghukay sa lalim ng mahigit 600 talampakan, nakakita siya ng isang istruktura sa ilalim ng lupa, isang maliit na palasyo. Ang temperatura doon ay abnormal na mababa, at sino mang pumasok dito ay malamang na magyelo hanggang mamatay. Ang kapaligiran sa maliit na palasyo ay nagmumulto at may malakas na amoy ng dugo. Ang gas na nakulong doon ay nagbanta na sisabog at sisirain ang bawat buhay na bagay sa malapit. Walang anuman sa maliit na palasyo maliban sa isang metal na kabaong. May mga kakaibang prehistoric na simbolo na nakaukit sa kabaong, na nagbibigay dito ng malademonyong hitsura. Bagaman ito ay luma na, sira-sira, at natatakpan ng makapal na suson ng alikabok, naglalabas ito ng isang pakiramdam ng panganib. Maging si Jester King ay may takot sa kanya nang tumingin siya sa kabaong. Huminga siya ng malalim bago ipinatong ang mga kamay dito. Ano? Inaasahan niyang madali niyang maiahon ang maliit na kabaong, ngunit ang kanyang mukha ay nahulog sa kanyang unang pagsubok. Pambihira ang kabaong na iyon. Sa paghusga sa metal na materyal ng kabaong, handa si Jester King na magiging mabigat ito. Gayunpaman, ang aktwal na timbang ay hindi bababa sa isang beses na mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Ang sobrang bigat ay dapat mula sa nilalaman ng kabaong, at hindi niya maiwasang magtataka kung ano ang hawak nito. Ang bigat ay abnormal, at wala siyang maisip na anumang bagay na maaaring mag-ambag sa napakalaking timbang na iyon. Matapos ang ilang pagpupumiglas, sa wakas ay nakuha ni Jester King ang kabaong mula sa malalim na butas. Kung tutuusin, isa siyang Supreme Class Fighter. Nang hatakin niya ang kabaong, nagulat ang lahat ng nakatayo at nagsimulang tumakbo palayo. Ang lahat ay abala sa pagtakbo na walang nakapansin ng kakaibang phenomenon. Ang metal na kabaong ay naglalabas ng kaunting gas na nilalanghap ng hindi mapag-aalinlangan ng mga tao. Kasabay nito, hinihigop ng kabaong ang kanilang mga hininga. Parang nagkaroon ng palitan ng hininga sa pagitan ng mga tao at ng kabaong. Pagkalipas ng 1 minuto, nakaranas ang mga taong iyon ng ilang pagbabago. Nagsimula silang magpakita ng mga palatandaan ng sakit at nagsimulang tumulo ang kanilang mga ugat. Lahat sila ay nagtakip ng kanilang mga kamay sa kanilang mukha at namimilipit sa sakit. Hindi nagtagal, ang mapatla nilang mukha ay naging malabog-hobard at makamulto. Sa wakas, nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanilang mga mata, ilong, at bibig, at isa-isa, ang mga tao ay bumagsak at namatay. Ang mas kahindik-hindik na tanawin ay ang mga hilaw na dagwang sugat ay nagsimulang lumitaw sa mga katawan na parang nabubulok mula sa kinakaing unti-unti na mga paso. Ito ay isang masakit, pangit, at nakakapangilabot sa kamatayan, at walang sino man sa mga nakabantay ang nakatakas ng hindi nasaktan. Ito ay hindi alam ang mga tao, ngunit ang lahat ng mga kalapit na hayop ay nagdusa ng parehong kakilakilabot na kapalaran. Dinadala ni Jester King ang kabaong sa kanyang sasakyan, at habang umaandar siya, lahat ng nabubuhay na nilalang sa daan ay namatay. Ito ay hindi totoo na hindi siya nagtaas ng isang daliri at nagawa pa ring maging mapanira. Nang makarating siya sa itinakdang lugar, inilagay niya ang kabaong sa isang kotse at nagmaneho papunta sa isang daungan. Pagdating niya sa daungan, palihim niyang isinakay ang kabaong sa isang cruise ship. Ang cruise ship na iyon ay isang sikat na luxury cruise liner, at mayroong libu-libong internasyonal na bisita dito. Walang ideya kung saan planong ipadala ni Jester King ang kabaong, ngunit ang kakaiba ay, hindi siya mismo ang sumakay sa cruise liner. Ang lahat ng mga bisita at tripulante ay walang ideya kung ano ang nangyayari, at walang sino man sa kanila ang makapag-isip kung ano ang mangyayari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2146. Higit pang mahiwagang gawa ng Jester King.
Hindi iniwan ni Jester King si Redunst pagkatapos noon. Sa halip, pumunta siya sa isang lumang abandonadong kastilyo. Ang kastilyo ay nakaupo sa isang compound na tinutubuan ng mga damo, at maraming uwak ang nakadapos sa isang tigang na puno. Ang mga piercing na tawag ng mga uwak ay nagbigay sa isa ng kilabot. Sa sandaling pumasok si Jester King sa abandonadong kastilyo, dumagsa ang mga kaibigan ng paniki. Noong gabing iyon, ang isang blood moon ay nakabitin ng malabo sa kalangitan sa gabi, at ito ay kahawig ng isang dumudugong namamatay sa buwan. Kakaiba lang ang eksena. Hindi nagtagal bago lumabas ng kastilyo si Jester King. Muli, bitbit niya ang isang metal na kabaong sa kanyang balikat, at kamukha ito ng isa mula sa sementeryo. Pumunta si Jester King sa airport, dala ang pangalawang kabaong, ngunit umalis na walang dala. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa isang training base na binabantayan ng maraming mandirigma mula sa ancient clans. Walang sabi-sabi, nagpatuloy siya sa pagpatay at kinatay ang lahat ng naroon. Ang base ng pagsasanay ay naglalaman ng isa pang metal na kabaong. Hindi tulad ng naunang dalawa, ang pangatlo ay mayroong maraming tubo na nakakonekta dito. Halatang halata ang kabaong at ang nilalaman nito ay ang paksa ng pag-aaral at pananaliksik. Matagumpay itong inalis ni Jester King mula sa training base at naipadala ito sa Golden Port Island ng Erudia. Hindi iyon ang katapusan ng kanyang hindi pangkaraniwang mga gawa. Sumunod, tumungo siya sa hilagang dulo ng Adron, at walang iba kundi mga yelo doon. Sa kaibuturan ng isa sa mga parang yelo, muli siyang nakakita ng isa pang metal na kabaong. Inakbayan niya ito at nagmarcha paalis. Sa huli, ang kabaong ay inabandona sa gitna mismo ng pangunahing lungsod ng Redunst. Pagkatapos niyang gawin ang pagkilos na iyon, nagpakawala siya ng isang malaking malawak na ngiti at tumawa, napunta ang lahat ayon sa plano ng Lab of Gods. Mamatay. Nang magawa ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Shaz, umalis siya sa lugar na nasisiyahan. Maliban sa kanila, walang makakaalam kung anong mga sakuna ang ay dudulot ng apat na kabaong na iyon. Ang cruise liner ay umalis mula sa Redunst at tumulak sa timog patungong Archulea sa Nathana. Bilang isang marangyang cruise, naka-schedule itong gumawa ng maraming paghinto sa daan at dumaong sa marami sa mga bansa sa rehiyon. Ang kabaong ay ikinarga sa cargo deck, at isang araw, pumasok ang kanilang crew para magsagawa ng regular na stock take at maintenance check. Pagpasok nila sa cargo deck, nagulat sila sa nakakatakot na kapaligiran at abnormal na mababang temperatura sa loob ng cargo area. Pero, summer na ngayon. Kinilig at nagtataka ang mga lalaki, pero sa huli, nauna pa rin silang gawin ang kanilang stock count. Rumble, rumble, rumble. Bigla silang nakarinig ng mahinang dagandong mula sa isang sulok, parang may umuuga at marahas na gumagalaw. Ang mga lalaki ay nagtipon upang maghanap at malaman na ang ingay ay mula sa isang malaking kahoy na crate, at ito ay tambo mula sa magkabilang gilid. Anong meron dyan? May karga ba tayong buhay na hayop? Ang crate na ito ay hindi bahagi ng aming kargamento. Hindi ko matandaan na nakita ko ito. Naghinala at nag-alala ang mga lalaki, at inilabas nila ang kanilang mga sandata para sa pagtatanggol. Buksan natin para tingnan. Ang isa sa kanila ay dahan-daang sumulong upang subukang buksan ang crate. Kriyak! Nakita ng mga lalaki ang metal na kabaong matapos buksan ang crate at laking gulat nila. Kailan ito na-load? Anong nangyayari? Pinagpawisan sila, at ang isa sa kanila ay natatakot na nagtanong, kanina lang gumagalaw, tama ba? Ito. Ipaalam agad kay Kapitan. Sabihin sa kanya kung ano ang nakita natin dito. Aalis na sana ang mga lalaki sa deck nang maramdaman nila ang malakas na puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa metal na kabaong. Lahat sila ay lumilipad paatras at hindi sinasadyang hinayla patungo sa kabaong. Clunk, clunk, clunk. Lahat silang 8 ay nakadikit sa kabaong, at nagpakawala sila ng matatalim na hiyawan. Mabilis na lumiit ang kanilang mga katawan habang umaagos ang kanilang dugo sa kabaong. Sa huli, lahat ng 8 bangkay ay nahulog sa lupa, nalanta at nanliit na parang isang mummy, na walang isang patak ng dugo ang natira sa kanilang mga katawan. Rumble, rumble, rumble. Ang kabaong ay yumanig ng mas malakas, at ang mga simbolo na nakaukit dito ay nagbigay ng nakakasilaw na kinang pagkatapos ng kapistahan ng dugo. Basag.
Nabasag ang kabaong sa isang paputok na paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2147. Mga kalamidad kahit saan. Ang malaking pagsabog ay yumanig sa cruise ship at halos tumaob ito. Ang mga bisita ay nagsimulang maghiyawan sa takot at sumigaw, ano ang nangyayari? Ang kapitan at mga tripulante ay nahuli sa hindi inaasahang kaguluhan. Bagaman sila ay naglalayag sa malalawak na dagat, ito ay isang perpektong araw na may tubig at malinaw sa kalangitan na hindi maaaring magresulta sa pag-uga ng barko ng napakalakas. Mukhang nanggaling sa cargo deck ang problema, at naputol din ang ilan sa aming mga tripulante sa komunikasyon. Bumaba ka dyan para tingnan ito. Ang 12 ng mga tripulante na pumunta upang tingnan ang deck ng kargamento ay hindi bumalik o nagpadala ng anumang komunikasyon, na nag-aalala sa kapitan at sa iba pa nilang mga kasamahan sa club. Mabilis. Isil ang cargo deck. Sigaw ng makaranasang kapitan. Katutubo niyang alam na iyon ang pinagmumulan ng problema at nais niyang isara ito. Pinamunuan niya ang isang team pababa sa cargo deck, at nang makarating sila doon, naalimpungatan sila ng nakakasukang amoy ng dugo. Nang tuluyan na nilang isasara ang seksyon, biglang may kumatok. Par! Ang takot na kapitan at mga tauhan ay nagpakawala ng malakas na hiyaw na para bang nakita sila ng pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo. Par! Nasundan pa ito ng mas masakit na mga hiyawan. Ang pagkakaiba ay ang mga naunang sigaw ay dahil sa takot, at ang huli ay mula sa kamatayan. Lahat ng nakakita ng bagay sa kabaong ay patay na. Ang mga bisita ay naghihintay pa rin sa itaas na mga deck para sa mga tripulante na ay update sila sa mga kaguluhan, ngunit kamatayan ang naghihintay sa kanila. Ang nakakatakot na bagay ay lumitaw sa kanilang harapan, na naging dahilan upang tumakas sila para sa kanilang mga buhay. Gayunpaman, walang sinumang kaluluwa ang maaaring makatakas mula dito, at bawat isang buhay na nilalang ay naging isang lantang mummy. Ang cruise liner ay tumulak sa autopilot mode papunta sa susunod na destinasyon, isang isla sa isang lugar sa Nothana. Sa isang internasyonal na paliparan sa Redonst, lumitaw ang isang kabaong sa lugar ng paghawak ng mga kargamento. Nagulat ang mga manggagawa na hindi nila ito may galaw, dahil napakabigat nito. Gustuhin man nilang itapon ito ay hindi nila may galaw kahit isang pulgada. Sa ilang sandali, ang mga manggagawa ay bumagsak sa sahig, muli, sa isang ganap na tuyo-up na anyo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, at ang mga ipinadala doon upang malaman ay namatay din. Nagsimula ang sakuna sa iisang lokasyon at mabilis na kumalat na parang apoy, na nagdulot ng mas maraming nasawi. Sa wakas, ang metal na kabaong ay sumabog, at ang nakakatakot na bagay sa loob nito ay inilabas. Nagmamadali itong pumasok sa paliparan, at bawat lugar na madaanan ay naging isang buhay na impyerno. Ang isa na naiwan sa pangunahing lungsod ng Redonst ay sumabog na hindi nagtagal. Naulit ang kwento, at nagpatuloy ang pagkakatay. Dahil ito ay nasa sentro ng lungsod na makapal ang populasyon, mas mataas ang bilang ng mga nasawi. Walang ideya si Redonst kung ano ang nangyayari at sinusubukan pa ring malaman kung ano ang sanhi ng mga sakuna. Walang nakakaalam kung ano ang bagay na dinala sa kanila ni Jester King. Masasabi lang nila na wala itong dinadala kundi nakakatakot na kamatayan saan man ito magpunta. Nang tumulak ang cruise liner malapit sa susunod na destinasyon nito, naghihintay ang mga manggagawa doon sa daungan para salubungin ito. Nawalan sila ng komunikasyon sa mga tripulante, kaya sumakay sila sa barko sa lalong madaling panahon upang suriin ang mga nakasakay. Ang nakita nila ay ang nakakatakot na eksena ng kapahamakan. May mga tuyong bangkay sa lahat ng dako sa cruise liner. Gayunpaman, iyon lamang ang simula ng kanilang bangungot. Ang isang alertong manggagawa ay may pakiramdam ng pag-iisip at sumigaw sa kanyang mga kasamahan, tumakbo. Umalis ka dito. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na amoy ng kamatayan ay bumungad sa kanila, at maya-maya'y muling tumunog ang mga hiyawan mula sa barko. Sa wakas, bumaba ang bagay mula sa kabaong at pumunta sa isla. Ang kinalabasan ay hindi naiiba, at walang sino man ang nakaligtas mula rito ng buhay. Naulit ang eksena ng living hell sa isla, at hindi mabilang na mga tao ang nasawi. Nakatakas mula sa isla sakay ng kanilang yate ang kanilang mapapalad, hindi nila alam na sumama na rin sa kanila ang nakakatakot na bagay sa kanila yate. Samantala,
Sa Golden Port Island ng Erudia, ang kargamento mula sa Redunst ay bumaba sa ilalim ng kulay abo na kalangitan ng madaling araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2148. Problema sa Golden Port Island. Ang mga kargamento ay para sa pamilya ni Johannes, at ang kanilang mga tao ay nasa daungan na tumatanggap ng kargamento. Ang lahat ng mga kargamento ay mahigpit na selyado sa mga crates, kaya ligtas na nakarating ang barko sa Golden Port Island. Dahil ang mga kargamento ay mabi na bagay tulad ng mga mineral, bato, at bato, walang sino man ang naghinala na may mali sa kabila ng mas mabigat na kargamento kaysa karaniwan. Ibalik mo sila sa truck. Ang mga tagubilin ay ibinigay, at ang mga kargamento ay dinala pabalik sa pabrika, na walang sino mang mas matalino tungkol sa kung ano ang idinagdag sa kanilang kargamento. Tulad ng para sa mga sakuna na nangyayari sa Redunst, sa kabila ng mga pagtatangka na ay censor ang balita, ang ibang mga bansa ay nagsimulang marinig ang tungkol dito. Pagkatapos umalis sa The Cardinal Hall, gusto nina Levi at Cyrus na magtungo sa Sacred Organization upang hanapin si Zoe. Gayunpaman, kahit si Cyrus ay umiling at inamin na wala siyang ideya kung nasaan ang Sacred Organization. Ito ay kasing lihim ng Lab of Gods, at hindi niya natulungan si Levi na mahanap ang daan patungo sa kanila. Meron akong naisip, nakangiting sabi ni Levi na ikinagulat ni Cyrus. Noon pa man gusto ng Sacred Organization na sumama ako sa kanila. Kung ang balita tungkol sa akin na buhay ay umabot sa kanilang mga tainga, tiyak na pupunta sila para sa akin, paliwanag niya. Tuwang-tuwang tumanggaw si Cyrus at sumang-ayon. Oo, iyon ay magliligtas sa amin ng problema sa paghahanap sa kanila. Sila na lang ang pupunta sa atin. Ang gawain ng pagpapalam sa Sacred Organization na buhay ni Levi ay nahulog kay Cyrus. Sa pamamagitan ng Dark Web, ipinakilala niya ang balita sa Sacred Organization at ipinaalam sa kanila na si Levi ay buhay pa. Ang Dark Web ang pinakakahanga-hangang nangyari, bagaman walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nito. Tila mayroon itong lahat ng impormasyong nais malaman ng sinuman. Pinakamahalaga, maaaring makipag-ugnayan kay Cyrus sa Sacred Organization nang hindi nalalaman ng isang third party. Maestro, nagawa ko na. Gayunpaman, alam ko rin na may kakaibang nangyayari sa Redunst. Sinasalakay ng mga hindi kilalang nilalang ang mga tao doon, at ang bansa ay naging isang larangan ng pagpatay. Wala nang karagdagang detalye tungkol doon. Ang alam lang natin sa ngayon ay ang mga mamamatay tao na iyon ay nagsimula sa ilang lumang kabaong, ulat ni Cyrus. Napukaw sana ang kuryosidad ni Levi noong nakaraan, ngunit pagkatapos ng kanyang pinagdaanan, wala nang makapagtataka pa sa kanya. Matapos muling bumangon ang Ancient Clans, maraming hindi maisip na mga bagay ang nangyari, kaya hindi na masyadong nag-aalala si Levi. Ang tanging sinabi niya ay, sana hindi iyon dahil sa pagsasagawa ko ng Forbidden Technique. Alam niyang pagkatapos niyang gawin ang Forbidden Technique, ang landas sa darating ay gamitin ang mga panganib at kahirapan. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling hanapin si Zoe. Nais niyang ipadala ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay sa The Cardinal Hall para magkaroon siya ng kapayapaan ng isip upang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanya. Mas alam ng mga Ancient Clans ang tungkol sa ating tagapagligtas kaysa sa akin, dahil hindi ako pareho ng panahon nila. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado, ang iyong hiling ay aking utos, at ibibigay ko ang aking buhay para sa ikaw, Maestro. Si Cyrus ay time na nanumpa. Pahalagahan mo yan. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay maghintay na dumating ang Sacred Organization para sa akin. Saan ako dapat pumunta pansamantala? Bakit hindi tayo pumunta sa Golden Port Island? Nag-propose si Levi. Napagpasyahan niyang ang Golden Port Island ay isang mas magandang lugar para sa kanya upang manatili habang naghihintay para sa Sacred Organization, dahil ito ay isang mas tahimik sa bahay. Kung mananatili siya sa pangunahing lungsod ng Erudia, maaaring kailanganin niyang harapin ang mga hindi kanais-nais na problema. Sa pabrika ng pagpoproseso ng pamilyang Hilton, dumating ang kargamento ng mga mineral na bato, at ang mga manggagawa ay abala sa pagbabawas at pag-alis ng mga crates. Matapos alisin ang mga panlabas na selyadong pambalot mula sa mga crates, ang temperatura sa pabrika ay biglang lumubog, at ang ginaw ay nagiging sanhi ng panginginig ng lahat.
Walang masyadong nag-isip tungkol doon at nagpatuloy sa kanilang pag-unpack. Isa-isang binuksan ang mga panlabas na kahon na gawa sa kahoy upang ipakita ang nilalaman ng kargamento. Naging maayos ang lahat ng gaya ng dati hanggang sa may sumigaw ng, "Bilis! Halika at tingnan mo." Ang manggagawang iyon ay nagbukas ng isang crate upang ilantad ang isang metal na kabaong, na ikinagulat ng lahat ng nagtatrabaho sa parehong lugar. Agad nilang iniulat ang kakaibang kargamento sa pamunuan ng pabrika. Samantala, nagsimulang umuga ang kabaong, na naguguluhan sa mga manggagawa. May nagmungkahi na alisin ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2149. Higit sa kontrol. Nang sumugod ang management team sa pabrika, nagkalat na ang mga bangkay ng mga manggagawa sa sahig. Ito ay nakakalito para sa kanila dahil walang mga palatandaan ng labanan sa loob ng pabrika, at ang mga manggagawa ay namatay sa isang hindi likas na kamatayan, ang kanilang mga katawan ay naubos ng dugo at nanliit. May isang kabaong sa gitna mismo ng sahig ng pabrika, at iyon ang nag-alerto sa kanila na agad na umatras. Lumayo, may hindi tama sa kabaong na iyon. Ipaalam sa Hiltons. Sila ay alerto at mabilis, ngunit sa kasamaang palad, hindi sapat na mabilis kumpara sa nakakatakot na bagay. Nalanghap nila ang gas na ibinuga mula sa kabaong at dinanas din nila ang sinapit ng iba pang mga biktima. Ang pabrika ng pagpoproseso ay naging pinakabagong buhay na impyerno. Ito ay isang pagpapala na ang pabrika ay lubos na pinakamataas at mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga tauhan, kaya ang bilang ng mga nasawi ay pinananatiling pinakamababa. Sa sandaling matanggap ni na Johannes at Sherry ang alerto mula sa kanila, agad silang sumugod sa pabrika. Sinuri nila ang footage ng seguridad ng sahig ng pabrika, at nalaglag ang kanilang mga panga nang masaksihan nila ang mga kakaibang pangyayari. Ang kabaong, yan ang dahilan. Kaagad, naalala nila ang hindi pangkaraniwang pagkamatay sa Redunst ay nag-aambag din sa ilang metal na kabaong. Hindi nila inaasahan ang isang katulad na kabaong na lalabas sa Goldenport Island. Tingnan mo, Lolo, biglang sumigaw si Sherry. Sa footage ng seguridad, kitang-kita nila ang metal na kabaong na marahas na umuuga, at may isang bagay na nagpupumilit na makalaya mula dito. Boom! Sa tunog ng pagsabog, nabasag ang kabaong, at nakatakas ang bagay mula rito. Buzz! Buzz! Hiss! Sa huling sandaling iyon, nagkaroon ng tunog ng short circuit, at ang screen ay naging malabo at nyebe. Snap! Hindi nagtagal ay naging ganap na madilim, naiwan ang Hiltons na may blankong screen. O hindi, may short circuit sa pabrika. Hindi pa namin alam ang dahilan. Iyon ay isa pang masamang balita para sa mga Hilton. Short circuit, dapat dahil sa bagay na galing sa kabaong. Maaaring naapektuhan nito ang electrical field o ang kasalukuyan. Any more details from Redunst? Ano ang bagay na iyon? Si Johannes ay nagiging gulat na gulat. Walang balita. Naglock sila at iginiit na patuloy na walang imak tungkol sa mga insidente. Napabuntong hininga si Johannes at mabilis na naglabas ng utos, assemble all the elites in Goldenport Island, including Xenotov. At gawin itong mabilis. Ito ay magiging isang malaking sakuna para sa Goldenport Island, at dapat nating itigil ito. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga elite sa Goldenport Island ay nagtipon sa pabrika ng pagsalakay, na handang ipagtanggol ang isla mula sa pinsala. Kung ano man ang nasa kabaong, desidido silang ikulong ito sa pabrika at huwag hayaang makatakas ito para manggulo sa isla. Ang pamilya Hilton ay maimpluwensyang at mabilis na mapapakilos ang lahat ng mga pag-aayos upang maalis ang mga residente sa paligid ng pabrika. Tiniyak nila na walang buhay na nilalang, kasama ang mga hayop, na nananatili sa loob ng radius na 3 milya ng pabrika. Susunod, kinailangan nilang harapin ang hindi pa nakikilalang bagay mula sa kabaong. Ipinaalam nila sa mga Dragonites at the Cardinal Hall ang tungkol sa hitsura ng metal na kabaong, kaya lahat ng mga nakabase sa Goldenport Island ay sumugod upang tulungan din ang mga Hilton. Ang mga Dragonites at the Cardinal Hall ay labis na nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Bukod sa pag-order ng isang news lockdown, wala rin silang ipinakilalang manlalaban sa Goldenport Island. Ang Cardinal Hall ay walang pag-aalinlangan na ipakita ang kanilang mga nag-iisip na talento, kaya ipinadala nila ang pinakamahusay na mga disipulo ng 4 na banal na general sa Goldenport Island.
Kaagad, naging pugad ng aktibidad ang Golden Port Island. Si Levi at Cyrus ay papunta na doon, at pagkatapos makatanggap ng balita tungkol sa kinaroroonan ni Levi, ipinadala rin ng Sacred Organization ang kanilang 18 madilim na anghel sa ganoong paraan, determinadong ibalik si Levi sa kanila. Mula sa sandaling iyon, ang maliit na Golden Port Island ang naging focus ng lahat. Samantala, bumalik si Jester King sa Lab of Gods at nakipagkita kay Shaz. Magaling. Nakatanggap kami ng balita mula sa 3 sa mga hotspot. Nawalan ng kontrol si Redunst sa sitwasyon. Tuwang-tuwa si Shaz. Ano naman ang Golden Port Island? Any news from there? Tanong ni Jester King. Kaka-rating lang ng balita na nilak ni Erodia ang Golden Port Island. Nagsimula na yata ang gulo. Kailangan lang nating umupo at mag-enjoy sa palabas. Hahaha. Masayang sagot ni Shaz. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2150. Nakakakilabot. Hindi ba nagpakita ang mga sinaunang angkan? Pakakawalan ko ang lahat at tingnan kung ano ang mangyayari. Idineklara ni Shaz na may masamang ngiti, na parang kontrolado niya ang lahat. Nakasuot siya ng suit, gaya ng dati. Tumawa si Jester King at iniba ang topic. Nga pala, kumusta si Lucifer? Maaari niyang iligtas ang sino mang gusto niya. Magbabago si Lucifer pagkatapos na bumalik mula sa mga patay. Nakangiting sagot ni Shaz. Nalungkot si Jester King, well, siya ang pinaka-nakakatakot na doktor na nasangkot sa karamihan ng mga eksperimento. Ngayong patay na si Levi, walang makakasira sa atin. Ngumiti si Shaz. Oo, nakita lang nila ang isang fragment ng ating tunay na lakas. Hindi ako makapaniwala na alam mo kung nasaan sila. Wala silang ideya kung ano ang laban nila. Bulalas ni Jester King. Walang makakapidyo sa 4 na kabaong. Hindi ako makapaghintay para makita kung ano ang susunod na mangyayari sa Golden Port Island. Samantala, ang lahat ng mga mandirigma ay nagtipon sa paligid ng pabrika sa Golden Port Island, kabilang ang Xenotaph at iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang kaligtasan ng Golden Port Island ay nakataya. Dumating na ang sakuna kay Redunst, kaya gusto nilang maging ligtas ang lahat sa Golden Port Island. Ang mga mandirigma at tagapagtanggol na ipinadala ng mga Dragonites at the Cardinal Hall ay nagsanib puwersa, kaya sapat na ito upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nag-utos sina Johannes, Xenotaph, at iba pang mahahalagang tao. Ang ilan sa inyo ay dapat manatiling bantay sa labas. Dapat pumasok ang ilan. Lahat, manatili kayong magkasama. Huwag ikalat, sabay tayong papasok. Sa ilalim ng pamumuno ni Xenotaph at ng iba pang mandirigma, ilang daang lalaki ang pumasok habang ang iba ay nakabantay sa labas ng pabrika. Dahil nagkaroon ng problema sa mga wiring, madilim at tahimik ang buong pabrika. Sa sandaling makapasok sila, ang hindi mapag-aalinlangan ng metal na amoy ng dugo ay nanag sa kanilang mga sentido. Ang lahat ay nagpanik sa loob, dahil ang madilim na kapaligiran ay nagbigay sa kanila ng kilabot sa hindi malamang dahilan. Ang mga tao ay palaging natatakot sa hindi alam. Tsaka alam nilang may nakakatakot sa loob. Kaya naman, lahat sila ay natakot. Nakakabingi ang katahimikan. Ang master ng mahiwagang pamamaraan, kabilang ang Xenotaph, ay nagsimulang pahintulutan ang kanilang mga pandaman na kumalat sa buong gusali. Nako, wala silang maramdaman. Para bang walang buhay na nilalang sa pabrika. Magpatuloy tayo. Nauna silang nagmarcha at hindi nagtagal ay nakarating sila sa loob ng pabrika, na malapit sa pinaglagyan ng mga kabaong. Ang paglalakbay ay hindi inaasahan na tila walang masamang naruroon. Gayunpaman, walang nang-ahas na pabayaan ang kanilang mga bantay. Ang bawat isa ay nagpipigil ng hininga sa pagkabalisa. Pati ang mga martial artist at masters ng magical techniques ay pawis na pawis. Isang ulap ng kawalan ng katiyakan ang bumungad, at iyon ang talagang nagpayanig sa kanilang kumpiyansa. Kung hindi ito malamang na hindi, aalisin sana ito Redunst sa halip na itago ito. Mag-ingat ka, naniniwala akong malapit lang. Baka na-target na tayo. Paalala ni Xenotaph, nanginginig ang kanyang katawan. Biglang may nakita ang mga tao sa labas ng pabrika. Tingnan mo, ang ulo ng lahat ay umikot para tumingin sa langit. Malapit nang magbukang liwayway, ngunit ang langit ay nagdilim ng walang paabi. Walang nakakaalam kung kailan ito nangyari, ngunit mayroong isang madugong pulang buwan na tumatama sa gitna ng kalangitan.
Nakanganga ang lahat sa hindi makapaniwala. O hindi, lagot tayo. Mag-ingat ka, may masamang paparating. Kailangan nating ipaalam sa Diyos ng mga gambler at iba pa tungkol dito. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Zinotov ang natitira sa lugar kung saan inilagay ang kabaong. Manatiling alerto, paalala ni Zinotov. Takot. Nilamon ng takot ang lahat. Lahat ng nasa paligid ay nagkaroon ng goosebumps nang biglang bumaba ang temperatura. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2151. Ang pagkakakilanlan ng nilalang. Ang lahat ay labis na nabigla ng isang nakakatalam na sigaw ay tumagos sa hangin. Boom! Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Naramdaman ng ilan sa kanila ang mainit na dugo na umaagos sa kanilang mga damit. Ang sobrang nakakatakot na tunog ay nagulat sa lahat. Maging si Zinotov ay natulala at nawalan ng imak. Bago pa sila makapag-react, umalungaw sa hangin ang nakakakilabot na mga tunog habang nag-spray ng dugo kung saan-saan. Buksan ang ilaw. Tumahol si Johannes. Snap, snap. Binuksan nila ang kanilang mga ilaw, at ang loob ng pabrika ay lumitaw sa kanilang paningin. Wala silang pinalampas na sulok, kaya kitang-kita ang lahat, pati na ang bagay na nakatakas sa kabaong. Boom! Ang tanawin na iyon ay nagpapadala ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. What the hell? Isang matangkad na figure ang lumitaw sa paningin, mahinang umungol. Isang masangsang na amoy ng dugo ang pumuno sa hangin. Sa wakas, nakita ng lahat ang nakakakilabot na nilalang mula sa kabaong. Ito ay isang tao. Nasaran ng mga peklat ang kanyang mukha sa mga kakaibang pattern na hindi na siya makilala. Sa kanyang balahibo, para siyang hayop na nakakagigil sa gulugad. Ang dugong tumutulo sa kanyang labi ay nanginginig sa takot. Tao rin ba siya? Tumutulo ang pawis sa kanilang mga noo. Ang figure ay mukhang isang tao, ngunit kumakain siya ng dugo ng tao na parang isang halimaw. Hindi nila maiwasang magtaka kung anong klaseng banyagang presensya ito. Gayunpaman, kahit na ano, ang nilalang na ito ay isang napakalaking banta sa kanila. Natakot si Zinotov, pati na ang iba. Pagkatapos ng lahat, ang mga figure ay halos Grim Reaper. Sino ito? Nagtatakang tanong nila. Pinagmasdan itong mabuti ni Johannes at sinabing, ito ba ang lahi ng vampira mula kay Edron? Naalala kong sinaunang angkan ito. Ano? Isang vampira mula kay Edron. Namula ang lahat sa takot sa balita. Ang lahi ng vampira ay isang sinaunang at mahiwagang lahi na narinig nila ngunit hindi nakita sa totoong buhay. Vampira ba ito? Bago pa nila maproseso ang ideya, sinimulan na sila ng kakaibang nilalang. Ang bilang ng mga bumagsak ay patuloy na tumataas, sapagkat pupunitin niya ang sinumang nauna sa kanya at sipsipin ang kanilang dugo ng walang pag-aalinlangan. Napakabilis niya kaya hindi man lang sila nakapag-react sa oras. Kung hindi siya tumigil sa pagsuso ng dugo ng kanyang mga biktima bago kitilin ang kanilang mga buhay, mas malala ang kanilang pagkalugi. Lahat, patayin natin siya. Hinimok ni Zinotov, at agad na kumilos. Sumama sa kanya ang ibang mga elite para salakayin ang nilalang. Boom! Boom! Nako, hindi nagtagal ay napagtanto nilang gaano man kalakas ang kanilang mga pag-atake, hindi naman talaga apektado ang nilalang. Hindi maisip na malakas ang kanyang katawan. Si Zinotov at ang iba ay hindi man lang mahawakan ang kamay sa kanya. Lahat ng nasa eksena ay tinamaan ng takot. Masyado siyang makapangyarihan. Sigurado si Johannes na isa na itong vampira sa ngayon. Ang nilalang ay abnormal na malakas at halos hindi magaganda. Matagumpay na napukaw ng mga pag-atake ni Zinotov at ng lahat ng nilalang. Nagpakawala siya ng galit na galit habang ang isang malakas na puwersa ng pagsuso ay sumabog sa loob ng kanyang katawan. Rip! Ang mga hiwa ay lumitaw ng walang saan sa kanilang mga katawan habang sinisipsip ng nilalang ang kanilang dugo nang hindi man lang napagbuhatan ng kamay. Ilang sandali pa, isa-isang bumagsak sa lupa ang mga bangkay na pinatuyo ng dugo. Napunta lahat ng dugo nila sa tiyan ng nilalang na iyon. Nabigla sa nakakasakit na sitwasyon, tumahimik ang lahat. Lahat sila ay mga martial artist at dalubhasa sa mga mahiwagang pamamaraan, ngunit wala sa kanila ang makakatalo sa nakakatakot na nilalang. Sunod-sunod na nahulog ang mga lalaki, na nauwi sa mga tuyong bangkay. Sa oras na napagtanto nilang may mali, huli na ang lahat.
Imposibleng makatakas sila sa eksena. Titigilan ko siya. Lahat ng iba, umalis na. Ipinahayag ni Xenotaph, itinaya ang kanyang buhay para sa kapakanan ng iba. Ang lahat ay agad na nakatakas, dahil hindi sila kalaban ng vampirang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2152. Hindi nabalitaan. Halika, brute. Nagplano si Xenotaph na makipaglaban at ibagsak ang kanilang kasama. Boom, boom. Nagpakawala si Xenotaph ng sunod-sunod niyang pinakamalakas na mahiwagang pag-atake. Handa siyang lumaban hanggang sa kanyang kamatayan. Isang labanan ang naganap. Hindi nagtagal, nabahira ng dugo ang mga bintana ng pabrika. Kahit na sinubukan ni Xenotaph na pigilan ang nilalang, nabigo siya at binawian ng buhay. Si Johannes at ang iba pa ay matagumpay na nakatakas sa pabrika, ang kanilang mga mukha ay namutla at ang kanilang mga katawan ay naninigas. Ang nangyari ngayon ay lampas sa pinakamataas na imahinasyon ng lahat. Ang isa sa mga lalaking nakatalaga sa labas ay humimok, anong nangyari? Paano nangyari? Bago makapagpaliwanag ang mga taong nakatakas lang sa pabrika, ang mga alagad ni Xenotaph ay nagluksa, guro. Patay na si Xenotaph, at nagulat iyon sa masa. Pagkatapos ng lahat, si Xenotaph ang pinakamakapangyarihang manlalaban sa buong Goldenport Island. Kung mawalan siya ng buhay sa pagsisikap na talunin ang nilalang na iyon, paano pa ang iba? Ay nawalan ng salita. Ang mga mandirigma mula sa The Cardinal Hall ay papunta na rito, ngunit ang oras ay tumatakbo. Baka masira ang Goldenport Island bago sila dumating. Ang paghahayag ay nagdulot lamang ng higit na kawalan ng pag-asa. Ang sarili lang natin ang dapat umasa. Iniutos ni Johannes, iset off ang bomba para patagin ang buong lugar. Bago sila pumunta dito, pinakiusapan na niya ang kanyang mga tauhan na iset up ang triggering device. Kailangan lang nilang pasabugan ang bomba ngayon. Boom, boom. Habang nagninangas ang apoy sa kalangitan, gumuho ang pabrika, nawasak sa lupa. Ang alikabok at usok ay tumaas sa isang mabilis, umiikot na nangyayari. Ang epekto ng pagsabog ay naging sanhi ng pag-urong ng mga elite. Kung tutuusin, malakas ang pagyanig ng Goldenport Island na para bang bagong lindol. Masyadong matindi ang pagsabog. Binili ni Johannes ang pampasabog mula sa Cryptextreme Corporation, na pag-aari ng Lab of Gods. Sa madaling salita, ito ay trump card ni Johannes. Noong binili niya ito, ipinaalam sa kanya ng Cryptextreme Corporation kung gaano ito kalakas. Maaari niyang pasabugan ang buong isla sa angkop na dami. Ito ay talagang lubhang nakakatakot. Habang ang bomba ay binuo upang sirain ang makapangyarihang mga nilalang at mga bagay, ang lahat ng mga martial artist at mga master ng mahiwagang pamamaraan ay tiyak na mamamatay sa pagsabog. Walang makakaligtas sa pagsabog. Nakahinga ng maluwag ang lahat at kitang-kitang nakaka-relax. Sa sumunod na segundo, may kumikinang sa gitna ng makapal na usok, na naging dahilan ng pag-igting ng lahat. Habang tinatitigan ng masa ang ulap, unti-unti itong nagliliwanag. Isang matangkad na figure ang lumitaw mula sa loob. Nagpakawala siya ng mabangis na dagandong, ang kanyang malahayop na mga mata ay nanlilisik kay Johannes at sa iba pa. Ano? Siya ay ganap na maayos. Nakatakas ba siya ng hindi nasaktan sa malaking pagsabog? Ano ang gawa niya? Ni hindi man lang nila narinig ang pagkakaroon ng isang tulad niya. Anong nangyayari? Naluluha ang lahat, dahil nakakatakot itong pagmasdan. Sa wakas, nakita ng mga elite na nagbabantay sa labas ng pabrika kung ano ang hitsura ng nilalang. Nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugod. Boom! Bago pa sila makapag-react, nawala sa isang iglap ang vampira. Pagkatapos ay muling nagpakita siya sa masa at sinimulan ang kanyang pagpatay. Puff! Umaalingaw-ngaw sa buong sona ang masakit na iyak, ito ay isang pagdanak ng dugo. Ang makinang pamatay ay nagdulot ng takot sa puso ng lahat. Ano ito? Hindi natin siya maaaring saktan, lalo pa siyang talunin. Wala man lang siyang nararamdamang sakit. Hindi mabilang na walang buhay na mga katawan ang nagkalat sa lupa. Karamihan sa kanila ay nauwi sa mummified dahil ang kanilang dugo ay sinipsip ng vampira. Oras na para umalis. Hindi natin siya mapipigilan. May nagmungkahi. Sumagot kaagad si Johannes, hindi. Kung aalis tayo, aalis ang nilalang na ito at sasaktan ang mga ordinaryong mamamayan.
Kailangan nating pigilan ang mangyari. Oo, tama siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2153. Excalibur Council of Redons. Malinaw kung ano ang gagawin ng nilalang na ito doon. Ang impyerno ay bababa sa isang mapayapang bansa. Pagkatapos ng lahat, iyon ang nangyari kay Redons. Lumitaw ang nilalang sa kabisera at paliparan, na nagdadala ng kapahamakan sa bansa. Sa katunayan, si Redons ay isa ng buhay na impyerno. Matapos mabuksan ang kabaong, nakatakas ang mga nilalang at pumatay ng mga inosenteng buhay. Ito ay sakuna. Nakakainis ang isang vampira, ngunit dalawa sila sa Redons. Bagamat agad na nagpadala kay Redons ng iba pang martial artist, mga lalaking may superpower, mangkukulam, wizard, at maging ang sarili nitong Excalibur Council, na may hahambing sa Zorian's Shield, bawat isa sa kanila na pumunta doon ay mauuwi sa kamatayan, sa larangan ng digmaan. Walang makakapidyo sa mga vampira. Tila walang makakapidyo sa kanilang mga landas. Ang lungsod ay lampas sa pag-save, kaya Redons nagmamadaling nagutos ng isang kompletong blackout ng balita upang maiwasan ang sitwasyon na sumabog. Nasa kalagitnaan pa sila ng pag-alam kung ano ang mga nilalang na iyon at saan sila nanggaling. Samantala, sa isang cruise ship na naglalayag sa karagatan. Tanghali, tumakas ang kanilang nakaligtas sa isla at sumakay sa cruise, ngunit naabutan sila ng nilalang. Ngayon, ang cruise ay lumulutang sa dagat patungo sa hindi kilalang destinasyon. Kapag ito ay nakadaong sa isang lugar, ito ay magiging isang kalamidad, lalo na kung ang pantalan ay isang abala. Ang Lab of Gods ay nakatanggap ng balita tungkol sa mga vampira halos kaagad. Bagamat mabilis na nagutos si Redons ng news blackout, nagawa pa rin nilang malaman kung ano ang nangyari. Tumawa si Shaz. Ngayong nalaman na ng Excalibur Council kung ano ang nangyari, baka makahanap sila ng ibang vampira para magsimula ng negosasyon. Malapit nang matapos ang problema ni Redons. Tapos umikot ang tono niya. Ngunit si Erodia ay mangangailangan ng maraming oras upang harapin ito. Matagal na nag-alinlangan si Jester King habang nagtanong, ito na ba ang katapusan? Umiling si Shaz. Siyempre hindi. Hindi ganoon ka-simple. Abangan na lang natin. Oo nga pala, tingnan natin kung nasaan yung isa. Oh, papunta siya sa tamang direksyon, or Chulea sa Nathana. Napangiti siya sa sarap. Nagtanong si Jester King, maghihiganti ba ang mga hari? Total, nakakuha ako ng isang kabaong sa kanila. Si Jester King ang nag-wipe ng secret training base at nagnakaw ng kabaong na pag-aari ng Kings. Sa lahat ng oras, ang mga hari ay nag-eeksperimento sa pag-hibernate ng mga vampira ng palihim. Ang Lab of Gods ay nagkataong nalaman ang tungkol dito at nagpapadala ng isang tao upang kunin ang kabaong. Baka pagdudahan nila tayo, pero may plano ako, kaya huwag kang mag-alala, masiglang deklara ni Shaz. Gaya ng inaasahan, abala ang Excalibur Council sa paghahanap ng vampira para makipag-ayos sa dalawang vampira. Bilang ang pinakamaimpluwensyang organisasyon sa Redons, tulad ng The Cardinal Hall, ang Excalibur Council ay nagtataglay ng maraming lihim. Halimbawa, banihag nila ang mga vampira at iba pang miyembro ng ancient clans. Nagsagawa din sila ng maraming mga eksperimento. Sa ngayon, nagpasya silang palayain ang vampirang banihag nila para makipag-ayos siya sa dalawa pa at sana ay hikayatin silang tumigil. Ang dahilan kung bakit nalaman ng Excalibur Council ang pinagmulan ng mga nilalang ay ang mga nilalang na dati ay gumagala sa Redons noong sinaunang panahon. Itinala nila ang pagkakaroon ng mga nilalang at nakuha ang ilan sa kanila. Gayunpaman, walang karanasan si Erodia sa paghawak ng mga vampira, kaya nawalan sila ng magawa dahil sa lakas ng kanilang ginagawa. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa Golden Port Island. Tanging ang mga nakakita nito gamit ang kanilang sariling mga mata ang magkakaroon ng clue. Ito ang problemang suliranin na kanilang naranasan, dahil ang vampira ay hindi kapani-paniwalang malakas. Sa ngayon, isa-isa niyang pinapatay ang mga residente. Sa isang kisap mata, daan-daan sa kanila ang nasawi. Ang natitira ay nakamasid lamang habang ang kawalan ng pag-asa ay lumundag sa loob nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2154. Labanan hanggang dulo. Halata namang mabubure silang lahat dito. Walang makakaligtas sa pagsubok.
Nakakalungkot talaga ang paghihintay sa kamatayan ng isang tao. Dumating na ang tulong, ngunit nauubusan na sila ng oras. Sa gitna ng pakikipaglaban sa nilalang, napagtanto nilang lumalakas siya matapos makalamon ng sapat na dugo. Parang kagigising lang niya pagkatapos makakuha ng sapat na dugo. Bagamat wala pa siya sa rurok ng kanyang kakayahan, hindi na siya napigilan. Hindi nila maisip kung ano ang mangyayari kung siya ay ganap na magising. Samantala, parehong kakadating nina Levi at Cyrus sa Golden Port Island. Habang si Erodia ay nakatago sa sitwasyon, wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa isla. Nang dumating sila, sinabi sa kanila ng kanilang instinct na may mali. Parang may mali, siguradong may problema sila, bulalas ni Cyrus. Nagsalubong ang kilay ni Levi. Nararamdaman ko ang isang nakakatakot na presensya. Ito ay kahawig ko kapag inilabas ko ang ipinagbabawal na pagwawasak. Sa katunayan, naramdaman ni Levi ang isang masamang presensya sa isla. Dahil naiinip ang pagkakahawig nito sa kanya nang ilabas niya ang Forbidden Annihilation, agad niyang nakita ang presensya nito. Oo, dapat may nangyari. Alamin natin kung nasaan sila. Tumakbo sila papunta sa pinanggalingan ng nakakatakot na vibe. Sa kabilang panig ng Golden Port Island, ipinakita sa eksena ang 18 Dark Angels of Sacred Organization. Sigurado kang nasa Golden Port Island si Levi, di ba? Tanong ni Deathfin. Oo, kinumpirma namin na kara-rating lang niya sa Golden Port Island. Lahat tama, Terra na. Di nagtagal, napagtanto ng 18 madilim na anghel ang nagbabantang hangin sa Golden Port Island. Oh, napakalaki ng presensya. Halika, tingnan natin. Dapat may kaugnayan ito kay Levi. Samantala, lumalakas ang vampirang malapit sa pabrika. Tinipon ni Johannes ang mga mandirigma upang gumanti habang humihiling ng karagdagang tulong. Nako, ang tanging tulong na makukuha niya ay walang kalaban-laban sa vampira. Ang dahilan kung bakit sila nagpakita ay upang mag-stall para sa maraming oras. May balita tayo. Ang mga apprentice ng 4 na banal na general mula sa The Cardinal Hall ay sumakay sa isang sasakyang panghimpapawid at darating dito pagkalipas ng 1 oras. Kailangan lang nating maghintay ng 1 oras pa. Naiulat na masaya. Bumakas sa mukha ng lahat ang kawalan ng pag-asa nang malaman nilang kailangan nilang maghintay ng 1 oras bago dumating ang tulong. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma, kasama na si Xenotaph, ay hindi man lang napigilan ang loob ng 1 minuto. Halos imposible para sa kanila na manatili sa 1 buong oras. Kailangan nating magtagal. Kung hindi, ang nilalang ay kukuha ng mga inosenteng buhay at gagawing buhay na impyerno ang Golden Port Island. Sigaw ni Johannes. Todo-todo ang ginawa niya at ng kanyang angkan para pigilan ang pagtakas ng nilalang. Ito ay isang matinding labanan. Bagamat alam nilang kamatayan ang naghihintay sa kanila, wala ni isa sa kanila ang mga umatras. Sulit na mawalan ng buhay para protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa loob lamang ng ilang maikling minuto, ang natitira na lang sa magigiting na grupo ay isang tambak ng mga sira-sirang katawan. Nadungisan ng dugong pulang-pula ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, ngunit wala sa kanila ang mga umatras. Bilasan mo at mag-isip ng kung ano-ano, o tapos na talaga tayo. Oo, wala pang 100 sa atin. Lagot tayo. Ang mga nakaligtas ay mukhang maluha-luha. Si Johannes at ang iba pa ay nataranta, ngunit wala na silang magagawa. Lolo, kung mas malakas lang ako, malungkot na sabi ni Sherry. Sumali rin siya sa labanan. Malungkot na bamantong hininga ang lahat habang bumababa ang kanilang bilang. Dahan-dahan, 10 manlalaban na lang ang natitira, kasama sina Sherry at Johannes. Bumagsak sila sa lupa, naghihintay sa vampirang kumitil ng kanilang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2155. Ang ninuno, pinisil nila ang bawat onsa ng kanilang lakas at lumaban hanggang sa huli. Nako, halos 20 minutes lang sila nakabitin. Malayo pa ang kanilang lalakbayin. Sa mga huling sandali ng kanilang buhay, nag-aalala pa rin sila sa pagbagsak ng Golden Port Island. Kung dito sila mamamatay, libu-libong inosenteng buhay ang mamamatay sa isla mismo. Ang puso ni Sherry ay napuno ng pag-aatubili habang siya ay sumisigaw, ah. Lumapit sa kanya ang vampira at hinayla siya pataas.
Tinitigan siya nito na tila nagulat sa pagiging matigas ang ulo niya. Halika, hindi ako natatakot sa iyo. Deklara ni Sherry. Pulang-pula ang mga mata ng vampira nang ibukan nito ang mga labi para kagatin siya. Boom! Sa sandaling iyon, isang hindi pa nagagawang kapangyarihan ang dumating para sa vampira at pinilit siyang pakawalan ang pagkakahawak kay Sherry. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagbigay ng pagkabigla sa mga nakaligtas. Ano ang nangyayari? Sa kanila napagtanto na may dalawang figurine na kapakita lang sa kanila. Ang isa sa kanila ay pamilyar sa lahat, dahil wala siyang iba kundi si Levi Garrison. Naputol ang sasabihin ni Sherry nang may napagtanto siyang, patay na si Levi. Patay na si Levi, diba? Kahit na peke niya ang kanyang pagkamatay sa Golden Port Island noon, namatay siya ng totoo sa bandang huli. Walang paraan na buhay pa siya. Pero ang lalaking ito ay kamukhang kamukha ni Levi. Pareho rin ang iniisip ni Johannes at ng iba pa. Bago nila maipahayag ang kanilang mga pagdududa, ang vampira ay nagpakawala ng galit na galit. Sa sandaling ito napagtanto nila na ang vampira ay pinalipad. Hindi iyon narinig. Kung tutuusin, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang pilitin ang vampira na umatras, ngunit walang resulta. Hindi mahalaga kung paano nila inatake, nakatayo siya sa lugar. Ngayon, pinalipad siya. Maliwanag, ang mga bagong dating ay napakalakas. May pag-asa tayo. Nakatutok ang tingin ng vampira kina Levi at Cyrus habang namumula ang galit sa utak niya. Marahil ay napahiya siya sa kung paano siya pinalipad. Parehong napatingin sina Levi at Cyrus sa kanila na nasa harapan nila. Pagkatapos ay nagtanong si Levi, alam mo ba kung ano ang nilalang na ito? Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang vampira mula sa ancient clans sa Adron. Pero, iba siya sa mga vampirang kilala ko, karamihan sa mga vampira ay gwapo. Wala pa akong nakitang kasing pangit niya. Banyag ni Cyrus. Natahimik ang iba. Nababaliw na ba sila? How dare they comment on the vampire's looks now? Malinaw na hindi nila siya sineseryoso. Hindi. Ito ay isang progenitor, ang pinakamalakas na vampirang nakilala. Deklara ng isa pang boses. Sa wakas ay nagpakita na ang 18 madilim na anghel. Nagbigay sila ng nakakatakot na aura kaya natigilan ang vampira habang tumutok sa kanila. Natuwa si Sherry at ang iba pang nakaligtas. Nandito na ang malalakas na mandirigma. Ibig sabihin, magiging ligtas tayo, di ba? Ang ninuno, Johannes, Cyrus, at ang iba pa ay namula sa takot sa mga salita ng Dark Angels. Pagkatapos ng lahat, ang progenitor ay ang pinakamalakas na vampira na nakilala, at ang alamat ay nagsabi na maaari itong mabuhay ng ilang libong taon. Bukod dito, ito ay napakalakas din. Gayunpaman, kitang-kita kung saan nakuha ni Jester King ang mga kabaong na matagal na nilang itinatago. Maaaring ilang daang taon na silang natutulog, o higit pa sa 1,000 taon. Ang kanilang hitsura ay nabaybay ng kapahamakan. Hindi ako makapaniwala na pinakawalan nila ang progenitors. Sa pagkakaalam namin, mayroon ng 3 progenitor na gumagala. Bulalas ng isang Dark Angel. Natural, alam ni Levi kung sino ang tinutukoy ng Dark Angel, ang Lab of Gods. Napaka-persistent nila. Hindi ako makapaniwala na magagawa nila ang ganitong kalupit at kabaliwan. Sa ngayon, sa wakas ay nalaman na ng lahat ang pagkakakilanlan ng mga nilalang na nagrampas sa Redansk. Nang makita ng ninuno na ang lahat ay nakikibahagi sa isang talakayan, naramdaman niyang naiwan siya. Habang dumadaloy ang galit sa kanyang mga ugat, dama po ang kanyang tingin kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2156. Levi setting the 18 Dark Angels up. Alam ng progenitor na si Levi ang nagpalipad sa kanya kanina. Dahil hindi pinansin ni Levi ang presensya niya, dumiretso siya sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Boom! Ang progenitor ay nagpakita sa harap ni Levi sa isang nanosegundo at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan si Levi. Nako, nabigo siya sa pagkuha ng kahit ano. Mabilis na umiwas si Levi sa kanyang maabot. Nanlaki ang mga mata ng progenitor sa gulat, nahihirapang paniwalaan na may nakatakas lang mula sa kanyang mga kuko. Ang iba ay nagbahagi rin ng parehong damdamin. Boom! Bago napagtanto ng ninuno kung ano ang nangyayari, lumitaw si Levi sa kanyang likuran at gumanti ng isang sipa na nagpalipad muli sa kanya.
Ito ang pangalawang beses na pinalipad ang progenitor. Hindi makapaniwala si Sherry at ang iba pa. Ano ang husay sa pakikipaglaban na ito? Gayunpaman, hindi natuwa si Levi sa kanyang mga nagawa. Kahit na pinalipad niya ang progenitor ng 2 beses at naging sanhi ng labis na kahihiyan sa huli, hindi man lang nasaktan ang vampira. Gaano dapat kalakas ang progenitor? Ang galit na progenitor ay humampas kay Levi ng paulit-ulit, ngunit nagawa ni Levi na iwasan ang kanyang mga pag-atake at kahit na nagawang gumanti. Ano man ang ginawa ni Levi, ang progenitor ay nanatiling hindi nasaktan at patuloy na umaatake sa kanya ng may galit. Habang nagwawala ang ninuno, naramdaman ni Levi ang pagkulo ng kanyang dugo. Isang malakas na puwersa mula sa progenitor ang sumusubok na sipsipin ang dugo ni Levi. Gusto mong sipsipin ang dugo ko? Mangarap pa. Kahit lamok ay hindi nakakahigop ng dugo ko, bahala ka. Deklara ni Levi. Humakbang siya at tinuro ang nilalang gamit ang kaliwang kamay. Ito ay ang one-finger technique na nagawang patayin ang purong enerhiyang nilalang sa pamamagitan ng pag-iipon ng kanyang enerhiya sa isang punto ng pagsabog. Ang kanyang kanang kamay ay bumagsak sa isang kamao habang sinuntok ang progenitor ng Annihilation Blast. Sigurado siyang magtutulungan ang 2 estratehiya para talunin ang vampira. Boom! Bago mangyari ang pagsabog, nawala ito sa manipis na hangin. Hindi man lang na-activate ng Annihilation Blast ang sarili nito. Ang progenitor ay hindi matatalo, kaya ang Annihilation Blast at one-finger technique ay hindi makakapinsala sa kanya kahit kaunti. Ang mga pag-atake ay walang silbi laban sa kanya. Ganyan kalakas ang progenitor. Bagaman siya ay immune sa mga pag-atake ni Levi, isang puyo ng tubig ng galit ang umikot sa loob niya nang mapagtanto niya kung gaano kalakas si Levi. This time, talagang nawawalan na siya ng gana. Namumula ang mga mata niya na parang may mabilis na pagbuhos ng dugo. Unti-unti siyang lumakas at nanambalik ang buong lakas. Ano? Hindi iyon gumana. Natigilan si Levi. Maestro, tulungan mo ako. Alok ni Cyrus. Pinapanood ng The 18 Dark Angels ang eksena mula sa gilid. Maliwanag, hindi sila nag-aalok ng tulong. Kung gaano kalungkot si Levi, mas masaya sila. Bago pa mapunta kay Levi ang pag-atake ng ninuno, biglang tumakbo ang huli. Agad siyang sinundan ng ninuno. Gayunpaman, tumakbo si Levi sa direksyon ng 18 madilim na anghel, na kumikilos pa rin na parang mga nakabantay. Natigilan sila nang biglang sumulpat si Levi sa harapan nila. Naghasik si Levi ng alitan sa kanila, at wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban sa ninuno upang iligtas ang kanilang sarili. Ang galit na progenitor ay nagpakawala ng kanyang galit kay 18 madilim na anghel. Mabilis na tumakbo palayo si Levi. Kahit na gustong umalis ng 18 madilim na anghel, ang ilan sa kanila ay hindi makakilos. Wala silang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa ninuno. F***sick ka, Levi. Si Deathfiend at ang iba ay sumigaw. Itinayo sila ni Levi. Hindi nakakagulat, galit na galit sila. Nakangiting bumalik si Levi at dinala ang mga nasugatan na nakaligtas sa tulong ni Cyrus. Hindi man lang siya nakonsensya, dahil ganoon din ang ginawa nila sa kanya noon. Nawalan pa ako ng buhay noon, kaya deserve nila ito. Matapos matiyak na ligtas si Sherry at ang iba pa, bumalik sa eksena sina Levi at Cyrus. Gusto nilang malaman kung nasaan si Zoe, kaya mahalagang malaman kung ang progenitor o ang Dark Angels ang mananalo sa laban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2157. Ang pagkakatulad sa pagitan ng Levi at the progenitor. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng progenitor ay kapantay ng 18 madilim na anghel. Gayunpaman, nagawang pigilan ng 18 Dark Angels ang progenitor sa pagsulong. Pagkabalik ni Levi at Cyrus, tumabi sila at pinanood ang labanan. Ang 18 madilim na anghel ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. How dare that be ****************** stand aside and watch. Hindi ka ba tutulong? Siya ang common enemy natin. Hinihingi nila. Parehong nakahalukip sina Levi at Cyrus. Na, manunood na lang kami sa gilid. Obvious naman na wala siyang balak tulungan sila. Bagamat ang 18 madilim na si anghel ay nagngangalit sa galit, wala silang magagawa. Imposibleng makawala sila sa progenitor dahil sa dami nila. Kailangan nilang magtulungan upang talunin ang nilalang.
Si Levi at Cyrus ay hindi masyadong nag-enjoy sa palabas sa isang tabi, talagang sinusubukan nilang hanapin ang kahinaan ng ninuno. Pagkaraan ng ilang sandali, napagpasyahan nila na ang mga nilalang ay hindi matatalo. Wala man lang siyang kahinaan. Ang progenitor ay hindi masisira at hindi mapatay, tulad ng mga naunang nilalang na purong enerhiya. Gayunpaman, ang progenitor ay malinaw na mas mahirap talunin. Maaaring talunin ng isang tao ang mga purong enerhiyang nilalang sa pagdurog ng kanilang enerhiya, ngunit walang makakatusok sa balat ng ninuno. Hindi sila makapagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang tanging kahinaan, na hindi talaga isa, ay ang progenitor ay hindi mahusay sa pag-atake. Marahil ay hindi pa niya nakuhang muli ang kanyang buong lakas, dahil mahina ang kanyang mga pag-atake. Hindi niya ma-maximize ang kanyang kapangyarihan sa ngayon. Kahit na hindi siya matalo ng 18 madilim na anghel, hindi rin niya nagawang maalis ang mga ito. Ganun pa man, madali niya silang inapi. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang buong lakas, hindi na masasabi kung gaano siya kataytanak. Habang lumalakas ang progenitor, mas nahihirapan ang 18 madilim na anghel na pinigilan siya. Halika, tulungan mo kami ngayon. Tumahol sila. Tara na. Parehong kumilos sina Levi at Cyrus. Sumama rin ang 20 mandirigma. Ito ay isang hindi pa nagagawang labanan. Ang 18 madilim na anghel ay nakaramdam ng galit, dahil sa una ay dumating sila upang kunin si Levi ngunit nauwi sa libreng paggawa. Hindi ito maaaring isang pagkakataon. Ang 20 mandirigma ay lumabas at inatake ang progenitor, na nagpalabas ng hindi masayang dagandong. Gusto niyang sipsipin ang kanilang dugo na tuyo, ngunit ang bawat isa sa kanila ay lubos na may kakayahan. Nagpakawala sila ng kanilang mga atake na parang mga baliw. Sa kabila ng pagiging malakas at hindi malalampasan, ang kanyang pag-atake ay ang kanyang mahinang lugar. Maya-maya, na-corner siya. Nais niyang maging mas malakas, ngunit ang iba ay hindi pumayag sa kanya na gawin iyon. Boom boom boom. Paulit-ulit siyang pinalipad sa himpapawid. Sa tuwing nahuhulog siya, mabilis siyang tumatayo. Walang sino man sa kanila ang maaaring makapinsala sa kanya. Bilisan mo at mag-isip ng kung ano-ano, o tapos na talaga tayo. Ipinahayag ng Death Fiend. May sumigaw, oo, ipakita mo ang iyong trump card. Hindi ito ang oras para itago ang tunay mong kakayahan. Tila, ang lahat ay may nakatago na trump card sa halip na ipakita ang kanilang tunay na galing. Ngayon, oras na para ilabas nila ang kanilang tunay na kakayahan. Agad na pinakawalan ni Levi ang Forbidden Annihilation, at isang nagbabantang kapangyarihan na kapantay ng aura ng progenitor ang Dam Alloy sa loob niya. Nang mapagtanto ang kanyang biglaang pagsabog ng enerhiya, ang progenitor ay natigilan at nakanganga sa kanya sa hindi makapaniwala. Isang kislap ng sorpresa ang lumitaw sa dati niyang mapurol na mga mata. Bakit parang pamilyar ito? Nagulat siya sa enerhiyang pumapatay na nagmumula kay Levi. Damn it! Hingal na hingal ang iba. Ang lakas talaga ni Levi. Halatang gusto niyang gamitin ang forbidden technique para lumaban sa progenitor mag-isa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2158. 5 henerasyon ng ninuno. Habang ang 20 mandirigma ay nagsanib puwersa, ang ninuno ay malapit nang matapos ang kanyang talino. Tara, ibaba natin siya. Lalong tumindi ang kanilang mga atake. Hindi nagtagal ay nahuli ang ninuno. Nagpakawala siya ng isang malakas na dagandong kasabay ng isang pagsabog ng biglaang enerhiya na nagpapadala ng 6 na Dark Angel na lumipad pabalik. Matapos lumitaw ang isang pambungad, nakatakas siya sa halip na ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Tuluyan na siyang tumalon sa dagat. Bago gawin iyon, lumingon siya sa kanyang mga balikat at tinapunan ng masalimuot na tingin kay Levi. May pagkalito at kuryosidad sa kanyang mga mata bago siya nawala. Sumunod ka sa kanya. Hinabol siya ng masa at hindi siya nakita kahit saan. Sa halip na magtago sa Golden Port Island, lumangoy siya papunta kay Adron. Mukhang hindi halimaw ang progenitor pagkatapos niyang magising. Marunong siyang tumakas. Gulat na bulalas ni Levi. Sa katunayan, naguguluhan siya sa kakaibang reaksyon ng progenitor. Kakaiba talaga iyon. Bilangin natin ang ating mga pagkalugi. Pumunta sila kung saan nagtatago si Sherry at ang iba pa at sinabi sa kanila ang nangyari. Sa pagtatapos ng paghahayag, naghiyawan ang lahat.
Sa wakas ay natuklasan ni Sherry at ng iba pa na buhay pa si Levi. Excited silang malaman ang balita. Pagkatapos ay binilang ni Levi ang kanilang mga pagkalugi at ipinagkatiwala ang pamilya Hilton na harapin ang iba. Oras na para sa pag-uusap ni Levi at ng 18 Dark Angels. O hindi, nandito na sila. Naramdaman ni Levi ang pagdating ng isa pang grupo. Magtago ka sa paningin mamaya, sabi niya sa 18 madilim na anghel. Tumanggaw sila at agad na nagtago. Natapos ang isang oras, at dumating na ang mga apprentice ng mga banal na general mula sa The Cardinal Hall. Nagmamadali silang pumunta sa pinangyarihan ng walang pag-aalinlangan. Nako, ang mga labi ng pabrika ang sumalubong sa kanila. Pwede bang, napatay ang lahat, pinayagan ang nilalang na makalusot sa Golden Port Island. Iyon ang una nilang naisip. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naabutan nila si Levi at iba pa. Manem, ikaw, bakit ka nandito? Ang mga apprentice ng mga banal na general ay matagal nang nagpipigil ng kanilang pagkasuklam kay Levi. Kung maaari, gusto nila siyang bugbugin. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay mayabang pabalik sa The Cardinal Hall at nagawa pang makatakas ng hindi nasaktan. Ang katotohanan iyon lamang ang nagpapasiklab sa kanilang pagkairita. Kanina pa nila pinipigilan ang kanilang loob, kaya't ang patanjin lamang kay Levi ay nagdulot ng kanilang galit. Ang Cardinal Hall ay napakabagal. Kung darating ka mamaya, kailangan mong linisin ang gulo. Ngumisi si Cyrus. Galit na galit ang mga apprentice, may death wish ka ba? Agad silang kumilos upang kitilin ang buhay nina Levi at Cyrus. Pipigilan sila ni Celia at ng iba pa sa The Cardinal Hall, ngunit wala sila rito. Magagawa nila ang anumang gusto nila. Maghintay ka. Tumahol ang pinuno nila. Tumahimik kayong lahat. Nilingan niya si Cyrus at tinanong, natalo mo ba ang nilalang na iyon? Sinaman sila ni Cyrus ng masamang tingin. Siyempre, kung hihintayin ka namin, patay na kami ngayon. Nanginginig sa galit ang mga tauhan ng Cardinal Hall, ngunit pinigilan sila ng kanilang pinuno na kumilos. Hindi na nila kinaya ang walang humpay na panunokso ni Levi at Cyrus. Ano ang nilalang na iyon? Tanong ng kanilang pinuno. Ipinaliwanag ni Cyrus, siya ang progenitor, isang vampira mula sa ancient clans. Naniniwala ako na siya ang unang ilang progenitor, malamang mula sa unang 5 henerasyon. Ano? Isang ninuno mula sa unang 5 henerasyon. Napasinghap ng mariin ang pinuno. Obviously, alam niya kung ano ang progenitor. Ito ay binabaybay ng kalamidad. Ibig bang sabihin, ang nilalang na Samire kay Redunst ay isang progenitor din? Nagtatakang tanong niya. Oo, dalawa sila sa Redunst, sagot ni Cyrus. Napabuntong hininga na naman ang lalaki sa takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2159. Tumatakbo ang iyong bibig. Ang mga walang alam tungkol sa progenitor ay mukhang nalilito. Napakakapangyarihan ba talaga ng ninuno? May nagtatakang tanong. Ang tanong niya dahilan para mapatingin sa kanya ang lahat ng may pagtataka. Siyempre siya, maging ang mga banal na general ay nanginginig sa takot kapag narinig nila ang kanyang pangalan. Matapos ang tugon, ang lalaking unang nagtanong ay nanatiling selyado ang kanyang bibig. Sa wakas, napagtanto ng lahat ang nakakatakot sa kalikasan ng ninuno dahil ito ay isang nilalang na maaaring magdulot ng takot kahit sa puso ng mga banal na general. Hindi sila makapaniwala na minsan gumala ang isang nakakakilabot na nilalang sa Golden Port Island. Dahil ang ninuno ay wala kahit saan, nakipag-ayos ka na ba? Mukha kayong walang sugat, takot na tanong ng mga nagkukumpulang tao. Hindi pa natin ito hinarap dahil nadulas ang progenitor sa ating mga hawak. Gayunpaman, nalutas na namin ang panganib ng Golden Port Island, mataimtim na tugon ni Levi. Sa totoo lang, nagawa naming itaboy ito. Gayunpaman, ang napakalakas na lakas nito ay ginagawa itong halos walang kamatayan, paliwanag ni Cyrus. Natigilan ang lahat, matapos ang ilang saglit na katahimikan, nanambalik ang kanilang katinoan. Kahit na matapos ang ganoong katagal na labanan, hindi niyong dalawa mapasuko ang progenitor. Hinayaan mo pa siyang makatakas. Paano kung nagtatago pa rin ito sa Golden Port Island? Sino ang nakakaalam, maaaring pumunta pa ito sa ibang bahagi ng Erudia. Alam mo ba ang ginawa mo? Pinalala mo pa ang sitwasyon kaysa dati.
Ginagalit mo ito. Paano kung magdesisyon itong maghiganti? Sigurado ka bang tumakas ito? Ito ay maaaring magtatagal ng oras sa pagtatago. May posibilidad na nakalusot ito kay Erudia. Paano mo matitiyak ang aming kaligtasan? Dahil sa takot, ang mga tao ay naghagis ng mga tanong na naghisteryoso kina Cyrus at Levi. Sa halip na ipahayag ang kanilang pasasalamat, sila ay galit na pinahintulutan nina Levi at Cyrus na makatakas ang progenitor. Ang pagsalakay ng mga tanong ay nagpatigil sa dalawa habang nakatayo sila doon, nawalan ng salita. Hindi kailanman sa kanilang pinakamaligaw na panaginip ay inaasahan nila ang ganoong reaksyon. Totoo ba sila? Gaano pa ba kaiya ang makukuha ng karamihan dito? Levi, napansin kong lagi kang nangunguna sa tuwing may nangyayaring ganito. Paano mo matatawag na tagapagligtas ang iyong sarili kung nangyari ang isang malaking sakuna? Magaling, hindi mo lang natalo ang progenitor, hinayaan mo pa itong makatakas. Ikaw ba ang mananagot kapag may nangyaring masama? May sarkastikong tawag sa karamihan. Ang iyong mga pagkakamali ay sumire sa mga plano ng The Cardinal Hall. Sa totoo lang, kami ang advance team. Sa lalong madaling panahon, ang Cardinal Hall General ay narito upang linisin ang kaguluhan mismo. Tama iyan. Time na tumango ang karamihan. Umangat ang kanilang kalooban nang mabanggit ang kanilang general. Bagamat malakas ang ninuno, tiwala silang matatalo ito ng The Cardinal Hall General. Pagkatapos ng lahat, siya ay personal na nakipagsapalaran upang ayusin ang mga bagay. Kapag narito na siya, mapapahamak ang progenitor. Wala nang matitirang lugar para makatakas ito. Gayunpaman, hindi ibinahagi nina Levi at Cyrus ang sigasig ng grupo. Paano kaya mabilis na magbago ang isip nila? Hindi ba sila natakot lang sa kanilang talino? Mayroon tayong kalamidad sa ating mga kamay. Nagtaka sina Levi at Cyrus sa biglang pagbabago ng kilos ng grupo. Malinaw, kumilos sila at tumulong upang malutas ang krisis ng Golden Port Island. Gayunpaman, sinalubong sila ng mga batikos at kinailangang sagutin ang sisi. Bagamat huli na ang pagdating ng grupo, itinuro nila ang kanilang mga daliri kay Levi sa halip na angkinan ang kanilang mga pagkakamali. Higit pa rito, sinisi nila sina Levi at Cyrus dahil pinahintulutan nilang tumakas ang progenitor. Kahit anong pilit niya, hindi maiikot ni Levi ang kanyang ulo sa loika at pangangatwiran ng grupo. Nababaliw na ba kayo? Ang kabuuan ng Golden Port Island ay sumuko sa isang oras na dumating ka. Lahat ng tao dito ay pinatay sa malamig na dugo. Sila ang nagligtas sa islang ito. Paano mo maisisisi sa kanila? Nasaan ka noong libo-libo sa atin ang pinatay sa kamay ng ninuno? Nasaan ka noong pinagbantaan ang Golden Port Island? Siyempre, mas madaling ipilit ang iba, di ba? Pagkatapos ng lahat, kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang iyong kahinaan at kawalan ng kakayahan ang nagbunsod sa progenitor na pumunta rito. Paulit-ulit, itinulak mo si Erudia sa panganib. Ang lahat ng ito ay dahil ang grupo mo ay walang kwenta. Hindi na nakatiis, sumabog sa galit si Sherry. Nang lumabas ang mga salita sa bibig niya, namula sa galit ang mga miyembro ng The Cardinal Hall. Tumawa lang ng malamig si Sherry. Napagtanto mo na ba ang tunay na lawak ng iyong kawalang silbi? Bakit tahimik kayong lahat ngayon? Hindi ka ba nakatatak sa bibig mo kanina? Ang kanyang mga salita ay nagudyok sa kanila lalo na habang nilalabanan nila ang pagnanasang saktan siya. Gayunpaman, hindi nila maitatanggi ang katotohanan sa kanyang nakakainsultong pananalita dahil nabalisa si Sherry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2160. Ang pagdating ng Cardinal Hall General. Anong problema? Gusto mo ba akong patayin? Sige na. Dahil hindi mo kakayanin ang progenitor, ang pinakamaraming magagawa mo ay ilabas mo ang iyong galit sa mga regular na mamamayan, panunuyan ni Sherry. Ito lang ang bagay na magaling ka. Ang grupo ng mga miyembro ng The Cardinal Hall isang grupo na katulad ng Diyos, ay nagngangalit sa galit. Gayunpaman, hindi sila makapagsalita at kinailangan nilang pigilan ang kanilang init ng ulo. Kung papatayin nila si Sherry, ito ay magpapatunay lamang na tama ang kanyang mga sinasabi. Sila ay isang mapagmataas na grupo na tumatangging aminin ang kanilang mga pagkakamali. Parehong kinailang pigilan nina Levi at Cyrus ang hikbi na humagalpak ng tawa.
Nakatutulong silang lubos na pinahiya ng isang dalaga dahil hindi sila makaganti. Matatanggap lang nila ang mga panlalait niya sa katahimikan at kahihiyan. Isang mapait na tingin ang bumungad sa kanilang mga mukha nang marinig ang walang katapusang paninira ni Sherry. Ngayon, sila ay dumanas ng malaking dagok sa kanilang reputasyon. Dahil wala ito sa aming negosyo, ang aming tulong ay nagtatapos dito. We'll leave the rest to you, anunsyo ni Levi at naghanda ng umalis sa eksena kasama si Cyrus. Kailangan pa nilang hanapin si Zoe at ang 18 Dark Angels. Sa tingin mo saan ka pupunta? Sinusubukan mo bang tumakas pagkatapos ng malaking sakuna na ito? Kaagad, may nagtatangkang pigilan sila sa kanilang mga landas. Humakbang ang pinuno ng grupo. Tigilan mo na ang paghabol sa kanila. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kinikilos nyo? Angal niya sa mga tauhan niya. Kahit na ang katotohanan ay isang mahirap na pil na lunukan, si Levi ang nag-iisang nagligtas sa Golden Port Island. Kung wala siya, lahat ng mamamayan nito ay mga bangkay. Gayunpaman, dapat nating iligtas ang mga ito. Dahil sa aming kapabayaan, kinailangan ni Levi ang pasanin dahil hindi kami makakarating dito sa tamang oras. Malamig na wika ng kanilang pinuno. Ang mga salitang iyon ay naging sanhi ng pagkayem ng kanyang mga tauhan sa kanilang mga kamao sa galit habang ang kanilang mga mukha ay pulang-pula sa galit. Nakakahiya, bilang mga miyembro ng The Cardinal Hall, gusto nilang ilagay ang kanilang sarili sa isang pedestal. Subconsciously, palagi silang nakakaramdam ng pagiging superior at ipinagmamalaki ang kanilang lakas. Itinuring ng mga miyembro ng Cardinal Hall ang kanilang sarili bilang mga ni Erudia at inaasahan ang bulag na debosyon ng mga tao. Gayunpaman, si Levi ay isang exception. Paulit-ulit, nagawa niyang masindak ang mundo sa kanyang mga aksyon at ninakaw ang kanilang kaluwalhatian habang ginagampanan niya ang kanilang mga responsibilidad bilang kahalili nila. Ito ay nagparamdam sa kanila ng galit. Lalong lumala ang galit na ito dahil sabi-sabing mas malakas si Levi kaysa sa kanila. Kahit na totoo iyon, sila ay masyadong mapagmataas upang magpasakop sa kanya. Ang kanyang labis na lakas ay nagpapataas lamang ng kanilang galit sa kanya habang ang kanilang mga ego ay nabugbog. Gayunpaman, kailangan nilang aminin na si Levi ang babae ngayon dahil huli na silang dumating sa eksena. Pagkatapos ng pangyayaring ito, lalo nilang kinaiinisan si Levi. Determinado silang hindi na niya hahayaang nakawin pa ang kanilang kulog. Isa-isa silang nanumpa na hindi na mauulit ang kaiyahiyang nangyari. Pagkaalis ni Levi at ng kanyang grupo, umalangaw sa kalangitan ang dumadagandong na ingay habang papalapit sa Golderport Island ang isang napakalaking sasakyang panghimpapawid. Sa sandaling lumapag ang sasakyang panghimpapawid, ang mga miyembro ng The Cardinal Hall ay nagmamadaling sumalubong sa pagdating nito. Bumukas ang mga pinto para makita ang isang misteryosong figure. Sa sandaling tumuntong siya sa matibay na lupa, isang nakakatakot na aura ang bumalat sa lugar. Parang may bumabang bundok sa Golderport Island. Ang figure ay nakasuot ng simpleng damit, ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang likuran habang papalabas siya ng sasakyang panghimpapawid. Ang kanyang lakad ay mabagal at hindi nagmamadali, na nagmukhang isang banal na nilalang na lumakad sa gitna ng mortal na mundo. Sa malapitan, ang figure ay may malamig ngunit gwapong mukha. Sa paghusga sa kanyang kabataan na hitsura, hindi siya maaaring higit sa 30 taong gulang. Ang mapang-akit na lalaking ito ay walang iba kundi si Edmund the Cardinal Hall General. Ang timeman ng The Cardinal Hall ay lumabas na sa wakas. Sa pagmamadali, bumalik siya mula sa hilaga upang kontrolin ang abalang sitwasyon sa sandaling mahuli siya tungkol sa insidente sa Goldenport Island. Saan iyon? Tanong ni Edmund. Sir, isa itong progenitor mula sa isa sa mga naunang henerasyon ng Adrun's ancient clans. Pinaghihinalaan namin na maaaring ito ay mula sa unang 5 henerasyon. Gayunpaman, itinaboy ito ni Levi, paliwanag ng isa sa mga lalaki. Levi, siya ba ang ama ng batang henyo na iyon? Maliwanag na alam ni Edmund ang tungkol kay Levi. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.